Ang babaeng artista ay walang malas na nasangkot sa iskandalo ng pag-abuso sa droga at pakikipag-ugnayan sa isang anak ng bilyonaryo na nagresulta sa mabilis na pagbagsak ng kanyang imahe. 2 taon pagkatapos, naghanda siyang bumalik sa entablado, ngunit wala pa ring natatanggap na alok ng trabaho. Ang mga star manager ay nag-usap-usapan din tungkol sa kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. Sa isang programa, si Yoon Esu ay nakaupo sa sofa at nagbuhos ng isang dakot ng tableta sa kanyang kamay. Sa sandaling uminom na sana siya, biglang lumitaw ang kanyang manager sa harap niya at mabilis na kinuha ang lahat ng mga tableta sa kanyang kamay. Inakala ng manager na magpapakamatay si Yoon Esu. Ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang uminom ng ilang bitamina. Sa sandaling ito, nakita ni Yoon Esu ang script sa kamay ng manager. Ngunit sinabi ng manager na ito ay para sa ibang artista at hindi siya pinayagang tingnan ito. Mabilis na kinuha ni Yoon Esu ang script at tumakbo sa banyo upang basahin ito. Ang script na Ang Pag-ibig ay Masakit ng sikat na manunulat na si Lee Seojin ay nagsasalaysay ng kwento ng isang abogado na pumunta sa isang bansa sa gitnang silangan para sa bakasyon, nakilala ang isang military judge at nagsimula ng isang mainit na pag-ibig. Si Yoon Esu ay labis na naakit sa balangkas ng script. Pakiramdam niya ay para talaga sa kanya ang pangunahing babaeng papel. Lumabas siya at hiniling sa manager na kausapin ang manunulat, ngunit sinabi ng manager na 80% ng pelikula ay kukunan sa ibang bansa at mataas din ang gasto sa produksyon. Sinabi naman ni Yoon Esu na marami siyang oras. Hindi rin mahalaga kung mas maliit ang bayad sa talento, basta't makapag-perform lang siya. Nagplano siyang personal na makipagkita sa manunulat. Alam ni Lee Sejin ang intensyon ni Yoon Esu at alam niyang hindi maganda ang pag-arte ni Yoon Esu. Bukod pa sa malaking pinsala sa kanyang imahe matapos ang eskandalo, kaya ayaw niyang makipagsapalaran. Ngunit nang makita ang taimtim na pakiusap ni Yoon Esu, nagbigay siya ng isang kondisyon. Kailangan niyang mag-practice sa isang law firm at saka lang niya ito pag-iisipan. Bumalik si Yoon Esu at nakipag-usap sa direktor. Hindi siya nasisiyahan dahil pagkatapos ng 15 taon sa industriya at tinuturing na isang bihasang artista, kailangan pa rin niyang mag-practice. Sa sandaling ito, sinimula ng direktor na hamunin siya kasama ang manager. Sinabi ng direktor kay Yoon Esu na ito na ang huling pagkakataon niya para makabalik sa showbiz. Nag-isip ng matagal si Yoon Esu at sa huli ay pumayag siyang subukan. Tumawag ang direktor sa FE ng law firm, si Jun Jun Kyung, at sinabi na may artistang gustong mag-practice sa kumpanya. Sa una, inis siya at inisip na isang formal na lugar ang law firm. Ngunit nang malaman niyang si Oh Yoon Esu ang darating na isang fan niya, tuwang-tuwa si Jun Jun Kyung at agad na pumayag. Nag-practice pa siya sa harap ng salamin kung paano siya babati sa unang pagkikita nila. Matapos ang maingat na pagpili, inayos ni Jun Jun Kyung na si Kwon Jung Rock ang mag-guide kay Oh Yoon Esu sa kanyang trabaho. Ngunit nalaman niya na isang buwan lang nag-aral si Oh Yoon Esu sa law school at wala pang karanasan. Mariing tinanggihan ni Kwon Jung Rock ang kahilingang ito. Kahit anong pilit ni Esu, nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Hanggang sa binantaan siya ni Yeon Jun Kyul tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Naipit si Kwon Jung Rock at walang nagawa kundi pumayag. Pumayag siyang gawing sekretarya si Oh Yoon Esu sa loob ng 3 buwan. Kinabasan, nagbihis ng maayos si Yeon Jun Kyul at naghanda pa ng isang baukwet ng mga rosas. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi dumating si Oh Yoon Esu. Hindi siya sinalubong ni Kwon Jung Rock, sa halip ay umupo lang siya sa kanyang opisina at hinanap ang impormasyon tungkol sa kanya. May kasunduan siya kay Yeon Jun Kyul na kung magdesisyon si Oh Yoon Esu na umalis, hindi nila siya pipigilan. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, sa wakas ay dumating na rin si Yoon Esu. Nagdamit at nag-ayos pa rin siya ayon sa estilo ng isang sikat na tao. Ang mga abogado sa opisina ay nakatayo sa pinto at naghihintay sa kanya. Binati rin niya sila ng palakaibigan. Nagpunta si Yoon Esu sa opisina ni Kwon Jung Rock at kinawayan siya, ngunit napakalamig ni Jung Rock. Sa loob ng opisina, inarte pa rin niya ang mga commercial na dati niyang ginawa. Tinawag siya ni Kwon Jung Rock sa kanyang totoong pangalan na Oh Jin Sim at ibinigay ang kanyang mga patakaran, hinihiling na huwag siyang malate. Si Yoon Esu ay inatasang sumagot at maglipat ng mga tawag, ngunit hindi niya alam kung paano maglipat ng mga internal na tawag at kailangan pang ibigay ang handset sa kanyang superior. Nang utusan siya ni Jung Rock na mag-photocopy ng mga dokumento, nahulog ang mga ito sa sahig. Ngunit dahil sa kanyang maikling at hapit na damit, hindi siya makaupo para pulutin ang mga ito. Walang nagawa si Kwon Jung Rock kundi gawin na lang ito ng mag-isa. Sa tanghalian, dahil naghintay siya kay Kwon Jung Rock na matapos sa trabaho, pinalampas niya ang pagkakataong makasabay na kumain ng iba. Sinabi ni Kwon Jung Rock na mailakad siya at sinabihan siyang kumain mag-isa. Hindi pa kailanman kumain mag-isa si Yoon Esu. Sinabi niya sa kanyang mag-fast food na lang. Nang bumalik si Kwon Jung Rock sa opisina, nakita niya si Oh Han Esu at ang mga kasamahan niyang nakatayo at nagtatawanan sa kanyang opisina. Pinagsabihan niya si Han Esu na hindi niya siniseryoso ang trabaho at hindi angkop ang kanyang pananamit para sa trabaho. Inisip ni Oh Yoon Esu na may mali siya sa kanya at agad siyang pinuntahan para kausapin. Ngunit sinabi ni Jung Rock na kailangan niyang dumalo sa isang paglilitis. Ayaw nang mag-aksaya ng oras dito. Sa pag-uwi, nagreklamo
nireklamo si Yoon Efi na masyadong mahigpit si Jung Rock sa kanya. Sumang-ayon din ang manager at sinabing tama. Hindi na makayanan ni Oh Hoon Efi ang ganitong trato at gusto nang tapusin ang kanyang internship. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila na may nagsushoot ng pelikula sa unahan. Naalala ni Oh Hoon Efi ang kanyang maluwalhating panahon at para makabalik sa entablado, kailangan niyang maging matyaga sa kanyang internship. Kinabukasan, maagang-maaga, natagpuan ng manager si Oh Hoon Efi na nakatulog sa kanyang desk habang nagbabasa. Napag-alaman na buong gabi siyang gising upang alamin kung paano maging isang sekretarya. Nagising si Oh Hoon Efi at napansin na malapit na siyang malate sa trabaho, kaya nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kumpanya. Sa tulong ng mga kasamahan, natutunan niya kung paano maglipat ng mga internal na tawag at mag-photocopy ng mga dokumento. Tinulungan niya si John Jung Rock na linisin ang kanyang desk, ngunit sinabi niya na hindi siya dapat masyadong masigasig sa maling oras at ginulo lang niya ang kanyang mga dokumento. Tinanong ni Oh Hoon Efi kung galit ba siya sa mga babae. Nang sumagot si Kwon Jung Rock na wala lang siyang interes sa kanya, pinayuhan siya ni Yoon Efi na baguhin ang kanyang pag-ugali kung hindi ay tatanda siyang mag-isa. Ngunit sinabi ni Kwon Jung Rock na kahit anong mangyari, wala pa rin siyang interes sa kanya. Galit na tumakbo si Yoon Efi sa rooftop at naglabas ng sama ng loob. Sinisigawan si Kwon Jung Rock. Nang dumating si Attorney Choi upang hanapin si Jung Rock, hinahanap pa rin niya ang mga dokumento. Ngunit pagkatapos ay natagpuan niya ang mga ito. Ay kinuha na pala ni Attorney Choi nang walang paalam. Nang malaman niyang mali siya sa pag-akusa kay Yoon Efi, pumunta siya para humingi ng tawad pagkatapos ng trabaho. Sa una, nahihiya at nakokonsensya siya. Ngunit nang malaman niyang hindi niya kasalanan, tumayo siya at sumagot. Sinabing inilagay niya ang kanyang mga gamit sa kung saan-saan at sinisisi pa niya ang walang kasalanan. Bago siya umalis, sinabi pa rin ni Jung Rock kay Yoon Efi, "Huwag mo nang linisin ang desk ko," at tumalikod siya. Nagpa siya ang law firm na magdaos ng salu-salo para salubungin si Yoon Efi. Nagdahilan si Jung Rock na mayroon siyang meeting sa isang kliyente at hindi siya makakadalo. Ngunit pinilit siya ni Yoon Jun Kyul na pumunta. Tumawag si Yoon Efi sa manager at sinabing dadalo siya sa party ngayong gabi. Ngunit natakot ang manager na baka malasing siya at maging katatawanan. Nangako si Yoon Efi na magpipigil siya, ngunit tulad ng inaasahan ng manager, nalasing siya. Nagreklamo siya sa kanyang mga kasamahan, sinabing madalas na nagagalit si Kwon Jung Rock at hindi siya pinapansin. Maya-maya, nahimatay siya sa kalasingan. Nang paalis na sila, kararating lang ni Jung Rock matapos tapusin ang kanyang trabaho. Pagkakita pa lang ni Yoon Efi sa kanya, sobrang excited na siya at sinabing gusto niyang magkaroon ng matapat na usapan sa kanya. Nang lumapit siya, hindi siya sinalo ni Kwon Jung Rock at sa halip ay umiwas pa siya. Si Yoon Esu ay natumba at bumangga sa isang truck ng basura. Inisip pa niyang tinulak siya ni Jung Rock pa uwi. Masama pa rin ang loob ni Yoon Efi. Pagbalik ni Kwon Jung Rock sa bahay, nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Kim Suon na kararating lang mula sa ibang bansa. Upang hanapin siya, lumabas na wala pa siyang mahanap na bahay at plano niyang makituloy muna kay Jung Rock. Pagkagising niya mula sa pagkalasing, sobrang nahiya si Oh Yoon Efi. Nagpasya siyang personal na gumanti kay Kwon Jung Rock. Gusto niyang maging perpektong sekretarya para hindi makakilos si Kwon Jung Rock kapag wala siya. Pagkatapos ng 3 buwan, tiyak na masasaktan siya. Kinabukasan, 1 oras nang mas maaga si Oh Yoon Efi sa opisina. Hindi niya inaasahan na mas maaga pa siyang dumating kaysa sa kanyang mga kasamahan. Nag-usap-usap ang lahat tungkol sa kanyang ginawa kahapon at inarte pa nga nila ang kanyang pagbagsak. Pinuna nila si Kwon Jung Rock na malamig at walang malasakit na hindi man lang siya sinalo nang matumba siya. Lahat sa kumpanya ay naramdaman na mali ang ginawa niya. Nang pumasok si Kwon Jung Rock sa opisina, napansin niyang kakaibang magalang si Yoon Efi ngayon. Sinabi niya rin na nagpasya siyang maging perpektong abogado. Hindi niya inaasahan na hindi lang humingi ng tawad si Kwon Jung Rock, kundi sinabihan pa siyang huwag uminom ng sobra. Pinigilan ni Yoon Efi ang kanyang galit at hiniling kay Kwon Jung Rock na humingi ng tawad sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali dahil si Yoon Efi ang kusang natumba. Ginamit ni Oh Yoon Efi ang kanyang profesional na kaalaman, sinabing ang ginawa ni Kwon Jung Rock ay maaaring bumuo ng krimen ng negligent infliction of injury. Ngunit sinagot siya ni Kwon Jung Rock na ang kanyang pagkahulog ay sarili niyang kagagawan. Walang maisagot kaya natalo siya. Si Kim Seul ay isang prosecutor na naatasang imbestigahan ang kaso ni Jung Jae-hyun sa maling paggamit ng pondo. Nagtalaga ang kanyang superior ng 3 miyembro para tulungan siya. Naging mas bihasa si Yoon Efi sa kanyang trabaho. Nagulat din si Kwon Jung Rock sa kanyang pag-unlad. Naramdaman ni Oh Yoon Efi na nakakahiya ang matumba sa harap ng iba, kaya ayaw niyang makasabay na kumain. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang manager na dalhan siya ng pagkain. Naalala ng may-ari ang unang pagkakataon na nakita niya si Yoon Efi at naakit siya sa kanyang kaibig-ibig na paraan ng pagkain. Sa kanyang pagtulong, mabilis na sumikat si Oh Yoon Efi at nagtagumpay din ang may-ari. Kaya naman, nagpasya siyang kailangan niyang tulungan si Oh ay makabalik sa tuktok ng katanyagan. Sa sandaling ito, nalaman ng may-ari na ang isa pa niyang alagang artista, si Onmi, ay magbibiyahe para sa trabaho, kaya inutusan niya ang manager ni Yoon Efi na samahan siya. Simula noon, si Yoon Efi na ang mag-isa sa pag-commute papunta sa trabaho. Narinig ni Kwon Jung Rock na hindi nagtatanghalian si Yoon Efi dahil wala siyang dalang pagkain, kaya inanyayahan niya itong kumain ng noodles. Ngunit kumain na si Yoon Efi kaya tumanggi siya. 3:00 ng hapon, kusa siyang nagtimpla ng kape para kay Kwon Jung Rock. Nang araw na iyon, tinawag si Attorney Jang na tita, inang isang clerk sa convenience store na matagal na niya
kanyang pinagnanasaan. Inisip niya na lahat ng ito ay dahil sa kanyang ordinaryong hitsura. Dahil hindi pa kailanman naranasan ni Hyun Esi ang ganitong kahihiyan, nainggit siya sa kanya. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nag-usap-usap tungkol sa iskandalo ni Hyun Esi at Chibon. Hindi nila alam na narinig pala sila ni Hyun Esi habang nagtitimpla siya ng kape. Nasaksihan din ni Kwon Jung Rock ang lahat. Sa daan pa uwi, tahimik at malungkot si Hyun Esi. Sinabi ng manager na mula ngayon, kailangan na siyang mag-isa sa pagpasok sa trabaho dahil kailangan niyang dumalo sa isang civil defense training. Hindi masyadong nag-isip si Hyun Esi tungkol dito. Naghanda si Kim Soo-an ng hapunan para kay Jung Rock at sinabi sa kanya na gusto siyang makausap ng kanyang dating kasintahan, ngunit wala siyang interes. Kinabukasan, naghanda si Hyun Esi na magmaneho mag-isa papunta sa trabaho, ngunit masyado siyang maingat at napakabagal ng kanyang bilis. Sa huli, nagkaroon pa rin ng aksidente. Ang taong nakabangga sa kanya ay naging agresibo. At mariing pinilit si John Ehi na bumaba ng kotse at harapin siya. Mabuti na lang at hindi sinasadyang dumaan si Kwon Jung Rock. Iminungkahi niyang ayusin ang problema sa pamamagitan ng batas na ikinatakot ng driver na nakabangga kaya mabilis siyang tumakas. Hiniling ni Jung Rock kay John Ehi na hanapin ang mga dokumento para sa paglilitis. Hindi lang isa zero domestic documents ang natipon ni Hyun Esi, kundi na isumite rin niya ang mga buod ng mga kaso ng pagtataksil ng mga Amerikano na may kaugnayan sa korte. Naalala pa niya ang mga ito noong nag-aaral pa siya. Pinuri siya ni Jung Rock sa kanyang magandang memorya. Malaki talaga ang naitulong niya sa kanya sa pagkakataong ito. Nagtrabaho si Jung Rock hanggang sa gumabi at hinintay siya ni Hyun Esi sa labas. Pagkatapos, nakita ni Jung Rock na nakatulog siya sa kanyang mesa. Kusa siyang inanyayahan ni Jung Rock na kumain. Nagpunta sila sa isang malayong restaurant. Ipinagmalaki ni Hyun Esi ang isang billboard ng alak na siya ang nag-shoot ng soju commercial sa pader. Ngunit pagkatapos, may dumating at pinalitan ito. Nang pinalitan na ng producer ang bagong spokesperson, nalungkot at tumahimik si Hyun Esi. Pinuri siya ni Jung Rock sa kanyang pagiging matatag. Akala niya ay binibigyan niya siya ng pagkakataon na maging isang mahusay na sekretarya, kaya nagsimula silang muli. Nangako si Hyun Esi na magsisikap siya, ngunit natumba siya dahil hindi siya makatayo ng maayos. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Jung Rock, sa halip ay sinalo niya siya gamit ang kanyang katawan. Pag-uwi ni Kim Soo-on, napansin niyang uminom si Jung Rock ng alak. Sinabi ni Jung Rock na nakainom siya ng ilang baso kasama ang kanyang sekretarya. Tinanong ni Kim Soo-ho kung maganda ba ang kanyang sekretarya. Mukhang napansin niya ang kakaibang damdamin sa pagitan nilang dalawa. Inisip ni Hyun Esi na kinikilala na siya bilang isang sekretarya. Naghanda siyang galingan ang kanyang pagganap at bumili ng ilang angkop na kasuotan ng isang sekretarya. Nagpunta si Hyun Esi sa trabaho na punong-puno ng enerhiya. Balak sana niyang yayain si Jung Rock na mag-mall sa weekend, ngunit binigyan siya ni Jung Rock ng napakaraming trabaho. Araw-araw siyang abalang-abala hanggang gabi. Pagkatapos ng trabaho, pagod siyang umuwi. Tinitingnan niya ang kanyang pangarap na script. Iniisip ang bida na nagniningning sa courtroom. Para matupad ang kanyang pangarap, kailangan lang niyang patuloy na maging matyaga sa kanyang trabaho. Kinabukasan, dinala siya ni Jung Rock upang makipagkita sa abogado ng kalaban. Dahil ang abogado ng kalaban ay isang fan ni Hyun Esi, naghanda siya ng kumpletong kagamitan para sa kanya, na may takip ang buong mukha at pinagsabihan siyang huwag magsalita. Pagdating sa hotel, nagulat ang kalabang abogado nang makita si Hyun Esi na nakasuot ng sportswear. Dahil nakasuot siya ng maskara, hindi siya makakain at makainom. Sinabi ni Jung Rock na nagpapayat siya kaya hindi siya kumain. Paglabas ni Hyun Esi sa banyo, hindi sinasadyang nakasalubong niya ang kalabang abogado. Inalok siya nito na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Kinuha ni Hyun Esi ang business card. Napansin ng abogado na pamilyar ang kanyang mga daliri at naramdaman niyang nakita na niya siya sa kung saan. Hiningi niyang tanggalin niya ang kanyang sunglasses. Sa sandaling iyon, dumating si Jung Rock, hinarangan siya at ibinalik ang business card sa abogado. Pagkatapos ay hinila niya si Hyun Esi palayo. Sa daan pa uwi, nagreklamo si Hyun Esi na pinasuot siya ni Jung Rock ng ganitong damit na parang walang-wala. Gusto siyang ayain ni Jung Rock kumain bilang kabayaran. Sinabi ni Hyun Esi na hindi siya gutom, ngunit kumalam ang kanyang tiyan at pinagtaksilan siya. Nagpunta silang dalawa sa isang malapit na restaurant para kumain. Narinig ng may-ari na hindi magkasundo si Hyun Esi at ang kanyang superior, kaya pumunta siya sa FE ng law firm at hiniling na pagsabihan si Jung Rock. Tinawag ng isifi si Jung Rock na ace card ng law firm, ngunit matatag pa rin ang may-ari ni Hyun Esi. Sinasabing kailangan niyang ipakita ang kanyang otoridad. Sa sandaling ito, tumawag ang isa pa niyang artista, si Eunmi. Galit na galit si Eunmi at sinabing ayaw na niyang i-shoot ang pelikula. Biglang nagbago ang ugali ng may-ari, nagbigay ng matatamis na salita at pinakiusapan si Hyun Esi at Jung Rock na pumunta sa restaurant. Naghinala si Hyun Esi na sinadya niya siyang pagsuotin ng ganoong disguising. Sinabi ni Jung Rock na gusto niyang kunin niya ang atensyon ng kalabang abogado para aksidenteng masabi nito ang isang bagay. Hindi niya ito sinabi sa kanya ng maaga dahil sa takot na baka sumobra ang kanyang pag-arte at mabunyag. Patuloy na tinatanggihan si Attorney Jang at labis siyang nalungkot, pakiramdam niya ay pinalampas niya ang tunay na pag-ibig. Sa sandaling ito, may isang delivery man na lumitaw sa kanyang harapan at ang apoy ng pag-ibig sa kanyang puso ay muling nag-alab. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho, tumawag si Hyun Esi kay Jung Rock. Sinabi ni Jung Rock na maaari na siyang umuwi dahil maaga pa. Sa pagkakataong ito, nag-alok si Attorney Choi ng liga na tulong at niyayang dalhin si Hyun Esi para panoorin ang isang paglilitis. Ngunit dahil sa kanyang overacting, naging katatawanan siya sa buong korte.
Sa huli, natalo siya sa kaso. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yoon Ethi na hindi lahat ng abogado ay profesional tulad ni Jungrok. Naghanda si Yoon Ethi na mag-aral muli ng batas, kaya bumili siya ng maraming aklat-aralin para basahin. Sinabihan siya ni Jungrok na samahan si Attorney Yang sa pagkuha ng petisyon, ngunit biglang nagkasakit ang anak ni Attorney Yang. Walang nagawa si Yoon Ethi kundi sumama sa pinuno ng mga sekretarya. Ang kaso ng hinihinalang pagpatay sa ama ay dapat sanang hawakan ni Senior Lim, ngunit dahil sa pagiging sensitibo nito, nagpa siya ang superior na ibigay ito sa babaeng prosecutor na si Yuri. Hindi tumanggi si Yuri, ngunit naramdaman ni Senior Lim na kinukuha niya ang kanyang trabaho at nagpakita siya ng matinding kawalang kasiyahan. Nakita ni Kim Soon na may mga negatibong sinasabi ang mga tao kay Yorim, kaya binigyan niya siya ng gamot na pantulong sa panunaw, ngunit hindi ito tinanggap ni Yorim. Sinabi niya na wala na silang dating relasyon. Dahil patuloy na nagsisinungaling si Yunha, ang akusado sa kaso, kinailangan ni Yoon Seo na lumapit sa maraming tao, ngunit walang pumayag na magsulat ng petisyon. Nalaman ni Yoon Seo na nagsisinungaling pa rin siya sa harap ni Jungrok, kaya tumakbo siya at pinuna siya. Hindi niya inaasahan na pagsasabihan siya ni Jungrok na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Hindi nasisiyahan si Yoon Seo sa sinabing iyon. Sinabi ni Kwon Jungrok na si Yunha ay isang high school student na dumating kasama ang kanyang mga magulang, ngunit hindi man lang niya ibinunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang. Hindi sinasadyang narinig ni Yoon si Attorney Yang na tumatawag, na ang anak ni Attorney Yang ay hindi naman pala nagkasakit, gusto lang niyang makuha ang atensyon niya, kaya siya nagsinungaling. Inisip ni Yoon na baka pareho lang ang sitwasyon ni Yunha. Pagkatapos niyang magtanong, nalaman niyang dating naging trainee si Yunha sa kanyang kumpanya at pagkatapos ay natanggal siya. Naglalakad si Yoon sa kalye nang makita niya ang kanyang manager na kasama si Unmi. Naisip ni Unmi na hindi na makakabalik sa entablado si Yoon at naghahanap na ng ibang artista ang dating manager. Hindi nasisiyahan si Yoon at nakipagtalo siya kay Unmi sa kalye. Bagamat labis siyang nasaktan, patuloy pa rin siyang nagtrabaho ng matyaga. Pagbalik niya sa law firm, nakasalubong niya si Jungrok. Lumabas na. Nadala si Yunha sa estasyon ng pulisya matapos siyang isuplong ng ina ng biktima sa kasong panloloko. Dumating siya roon kasama si Jungrok. Sinubukan ni Yunha na humingi ng tawad sa bahay ng biktima, ngunit itinuring siyang nanggugulo. Sinasabi ng ina ng biktima na wala siyang magulang at walang tamang asal. Inilabas ni Jungrok si Yunha sa estasyon ng pulisya. Sinabi ni Yunha kay Yoon Seo na kapag sinabi niya ang totoo, wala nang magmamahal sa kanya, kaya siya naglihim. Matyagang inaliw at pinayuhan ni Yoon Seo ang bata. Yumakap si Yunha kay Yoon Seo at umiyak ng labis. Sa huli, ipinagtanggol ni Jungrok si Yunha sa hukuman. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin kay Yoon Seo dahil sa kanyang pagsisisi. Salamat sa emosyonal na pamamaraan ni Yoon Seo, gumaling si Yunha. Ito ang nakatulong upang maging bukas ang puso ni Yunha. Pinuri siya ni Jungrok. Nang aalis na siya, hinawakan ni Yoon Seo ang kanyang kamay at hiniling na purihin siya muli. Sa sandaling iyon, tinanggay ng hangin ang scarf ni Yoon Seo. Mabilis na pinulot ni Jungrok ang scarf at inalagaan itong ibalik kay Yoon Seo. Pagkatapos ay muli siyang pinuri. Dahil sa ginawa niyang ito, bahagyang naantig si Yoon Seo. Pagbalik sa opisina, pinuri ng mga kasamahan si Jungrok dahil sa kanyang kagandahang lalaki at sinabi na si Yoon Seo ay napaka-elegante. Bumalik siya sa kanyang cubicle at sinubukang tignan si Jungrok. Hindi sinasadyang nagkatitigan sila. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ni Yoon Seo si Jungrok sa Zoom at hiniling na turuan siya ng batas. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Dahil sa bagay na ito, nadama niya na. Napansin ni Yoon Seo na nagkakagusto na siya kay Jungrok. Pagbalik niya, sinabi sa kanya ng kanyang manager na may nakatakda siyang appointment sa Dr. Kim kinabukasan dahil hindi siya nakatulog ng maayos kamakailan. Ngunit tumanggi si Yoon Seo. Sinabi pa niya na nakipag-usap siya kay abogadong Jungrok upang mag-aral. Nagulat ang manager nang marinig ito. Bakit kailangan nilang mag-aral ng magkasama sa katapusan ng linggo gayong nakikita naman sila araw-araw? Naawa ang manager kay Jungrok na kasama si Yoon Seo at sinabing ang isang araw kasama siya ay sapat na at tumawa ng malakas. Nagalit si Yoon Seo nang marinig ito, ngunit nang makita niya ang mensahe mula kay Jungrok, bumalik ang kanyang ngiti. Kinaumagahan, sinubukan ni Yoon Seo ang maraming iba't ibang damit. Nadadala siya sa sarili niyang kagandahan. Pagdating niya sa eskwelahan para makita si Jungrok, nagsimula siyang mangarap tungkol sa isang romansa sa campus. Ngunit si abogadong Jungrok ay seryosong nakatayo sa plataporma at tinuruan si Yoon Seo na sinira ang lahat ng kanyang magagandang pangarap at nagpaiwan sa kanyang walang imik at walang magawa. Sa gabi, sa mungkahi ni Yoon Seo, pumunta rin sila sa isang drive-in cinema. Sinasabi na manood ng pelikula at mag-aral. Nanood sila ng isang pelikula tungkol sa isang abogado. Sa panahon ng pelikula, nakatuon si Jungrok sa kwento, habang si Yoon Seo naman ay interesado lamang sa mga damit ng pangunahing aktres. Pakiramdam ni Jungrok na si Yoon Seo ay maaari ring mag-aral sa kanyang sarili sa pamamagitan ng panonood ng pelikula at ang pagkakaroon niya sa tabi niya ay hindi nakakatulong. Sinabi na lang ni Yoon Seo na mas madaling maunawaan kung magtatanong siya ng direkta. Pagkatapos ay lakas loob siyang nagtanong. Nagbigay si Jungrok ng mga profesional na sagot mula sa legal na pananaw. Dahil dito, lalo pang hinangaan ni Yoon Seo si Jungrok. Nang bumili sila ng inumin, nilandi si Jungrok ng isang babae dahil sa kanyang kagwapuhan. Habang naglalakbay pa uwi, nag-usap sila sa kotse. Pagkatapos, sinubukan
Sinubukan ni Yunseo na uminom mula sa isang hindi pa nabubuksang bote. Tumawa si Jungrook nang makita ito. Pag-uwi niya, natuklasan ng kanyang matalik na kaibigan na si Kim Soon ang ticket stub ng sinehan at tinanong siya kung kanino siya nanood ng pelikula. Naantig siya na sa wakas ay umibig na si Jungrook. Nakipag-ugnayan siya sa kinatawan ng law firm. Mayroong imbitasyon na lumahok ang isang abogado sa isang discussion program tungkol sa ika-4 na rebolusyong industrial. Gusto ng Sihi na isama si abogadong Jungrook, ngunit malamig siyang tumanggi. Inimbitahan ni Yorim sina Jungrook at Yunseo na magkape. Nakita ni Yunseo na malapit si Jungrook at Yorim at sanay si Yorim sa panlasa ni Jungrook. Dahil masayang nag-uusap ang dalawa, walang masabi si Yunseo at tahimik siyang nagselo sa banyo. Narinig ni Yorim ang mga kasamahan niyang nag-uusap tungkol sa kanyang relasyon at sinabi ni Kim Son na naghiwalay sila dahil sa kanyang ugali. Hindi nagalit si Yorim sa mga kasamahan niya at inalok pa silang kumain. Dumating sina abogadong Choi at abogadong Gian. Para mag-record ng isang palabas sa G, si abogadong Gian ay nasa likuran ng C at sinabing hindi maganda ang kanyang performance at gusto niyang makabawi sa pamamagitan ng paglabas sa G. Narinig ng Isihi ang mga reklamo at nagpasya siyang hayaan si abogadong Choi na mag-record ng palabas kasama niya. Patuloy na nagrereklamo si Yunseo sa kanyang manager tungkol sa malapit na relasyon ni Jungrook at Yorim. Napansin ng manager na gusto niya si Jungrook, nagpasya si Yunseo na maging mas maingat sa kanyang pananalita sa hinaharap. Sa live na pag-record sa G, hindi nakita ng mga kasamahan si abogadong Choi. Lumalabas na ang production team ay naisip na ang dalawang abogadong ito ay masyadong paulit-ulit kaya hinayaan lang nila ang CE na lumabas sa C. Natutuwa si abogadong Gian nang makita ang eksena. Sa palabas, labis na nag-aalala ang CE at napakasama ng kanyang ekspresyon. Naramdaman din ng lahat sa opisina na pinapahiya ng CE ang kumpanya. Dumating sa law firm ang isang babaeng nagngangalang Huyen Queen at hinahanap si Jungrook. Sinabi ng receptionist na kailangan niyang mag-schedule ng appointment. Sa eksaktong sandaling iyon, lumabas si Jungrook na may dalang mga dokumento. Inimbitahan niya si Huyen Queen sa kanyang opisina. Dinala ni Yunseo ang kape at aalis na sana nang tawagin siya ng babae. Gusto ng babae na umupo si Yunseo sa tabi niya. Lumalabas na labis siyang nahihirapan dahil sa pagsubaybay sa kanya ng kanyang kasintahan. Nabasa niya ang isang artikulo online tungkol kay abogadong Jung at humingi siya ng tulong. Si Huyen Bin at ang kanyang kasintahan ay magkasintahan sa loob ng isang taon. Sa simula, masaya silang dalawa, ngunit unti-unting ipinakita ng kanyang kasintahan ang kanyang matinding pag-ugali. Madalas niyang lagyan ng pampatulog ang alak ni Huyen Bin at habang siya ay walang malay, lihim niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Pagkatapos niyang mag-propose na maghiwalay, pumunta pa siya sa kanyang bahay at gumawa ng lahat ng uri ng mga paraan upang manatili. Kaya, gusto ni Huyen Bin na humiling ng isang restraining order. Ipinapalagay ni Jungrook na ngayon ay hindi maaaring patunayan na ginamit ng dating kasintahan ni Huyen Bin ang puwersa, kaya maaaring hindi ito matugunan ang mga pamantayan para sa aplikasyon. Nakinig si Yunseo sa kwento ni Huyen Queen at naisip ang kanyang sarili. Nang matapos ang trabaho, napansin ng sekretaryang si Jiang na may sumusunod sa kanya. Siya ay natakot at natigilan. Hindi niya inasahan na ang manager pala ang gustong ihatid siya. Ang dalawa ay sumakay sa bus pauwi. Ang pinuno ng departamento ay labis na nag-aalala para kay Kalihim Jiang. Narinig ni Jungrook mula kay Kim Soo na ang apo ng bilyonaryong si Lee Kang Jun ay dating nanligaw kay Yunseo, ngunit hindi siya nagtagumpay. Upang makaganti, sinadya niya siyang linlangin na pumunta sa isang drug party. Pagbalik sa kanyang opisina, naghanap siya ng mga dokumento sa kanyang computer. Naawa si Jungrook kay Yunseo at ayaw niyang makialam siya sa kasong ito. Ngunit si Yunseo ay determinado na tulungan si Huyen Queen. Bumalik siya sa bahay ni Huyen Queen upang tingnan ang mga kamera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan nila ang isang tao na nagtatago sa ilalim ng sofa. Nang matuklasan, lumabas ang dating kasintahan ni Huyen Queen at nakipag-away sa dalawa. Nag-aalala si Jungrook para sa kaligtasan ni Yunseo. Kaya sinundan niya sila sa bahay ni Huyen Queen. Nang marinig ang sigaw ni Yunseo, inatake siya ni Jungrook at binugbog ito. Pagkatapos ay dinala niya ito sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos na malutas ang insidente, napansin ni Yunseo na may sugat sa leg si Jungrook at tumulong siyang linisin ito. Pag-uwi nila, nag-usap sina Yunseo at Jungrook sa telepono, ngunit hindi niya alam na ang kanyang telepono ay sinusubaybayan. Maagang umaga nang magising si Yunseo sa tunog ng isang mensahe. Iritado siyang nagtanong kung sino ang nagpadala ng mensahe sa ganitong oras, ngunit pagkatapos niyang makita ang mensahe mula kay Jungrook, agad siyang nagising. Nagpadala siya ng mensahe na nag-aalala. Nang makakuha siya ng tugon, labis siyang natuwa at gumulong-gulong sa kama. Pinili ni Yunseo na magsuot ng kulay rosas at pinalamutyan ang kanilang opisina ng kulay rosas. Sinabi ni Jungrook na ayaw niya sa kulay rosas at pinaiwan si Yunseo na tanggalin ang lahat ng dekorasyon, tanging ang mga note na hugis puso lang ang iniwan. Simula noon, nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng mga notes at gumamit pa ng mga notes para sa trabaho. Hindi nagtagal, napuno ang drawer ng mga ginamit na notes. Si abogadong Gian ay nagbilang ng mga segment ng dalandan upang malaman kung gusto ba siya ng delivery guy. Sinubukan din ni Yunseo na gawin ito. Pagkatapos ng ilang pagbibilang, ang resulta ay ayaw siya. Hindi na niya ito pinansin. Kinain niya ang lahat ng dalandan sa basket at nagpa siya na gusto siya nito.
Si Yunseo at Jungrok ay dumalo sa paglilitis. Pagkatapos, tinanong niya si Jungrok kung bakit niya pinili na maging abogado. Sa totoo lang, sinabi ni Jungrok na dahil sa pera. Sa daan, hindi sinasadyang nakita niya si Iorim at naisip na kung hahayaan niyang makita ni Iorim si Jungrok, tiyak na iayain siya nitong mag-launch. Kaya, mabilis niyang gustong umalis kasama si Jungrok, ngunit sa huli ay tinawag pa rin sila ni Iorim. Sinabi ni Iorim na mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin kay Jungrok. Sinabihan ni Jungrok si Yunseo na mauna na at labis siyang nagalit. Habang kumakain, sinabi ni Iorim kay Jungrok ang tungkol sa kaso ni Lee Yeon-hee na hawak niya. Ang babae ay dumanas ng matinding pang-aabuso mula sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon at sa panahon ng isang insidente, ginamit niya ang kutsilyo upang patayin ang kanyang asawa. Ang usapin kung ang pagpatay ni Lee Yeon-hee ay isang kaso ng pagtatanggol sa sarili ay pinagtatalunan. Medyo naguguluhan siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagbalik niya sa opisina, nagalit si Yunseo at kinuha ang note. Nang makita siya ni Jungrok na galit, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Sinubukan ni Abogadong Gian na iayain ang delivery guy na kumain at manood ng scene, ngunit pareho siyang tinanggihan. Walang pag-aalinlangan, diretsahan niyang sinabi na gusto niya ang delivery guy, ngunit sa huli ay tinanggihan pa rin siya ng diretsyo. Tinanong ni Yunseo si Jungrok kung alin sa pelikulang Avatar o sa palabas na What's Wrong with Secretary Kim ang gusto niya. Sinabi ni Jungrok na pareho niya itong gusto. Tinawag siya ni Junsu na walang kwenta, lalo pang nalito si Jungrok. Biglaang dumating si Jungrok sa party ng kumpanya. Tinanong siya ng kanyang mga kasamahan kung bakit siya dumalo. Hindi siya nag-atubiling sabihin na pumunta siya para kay Yunseo. Sinabing ang pag-ugali ni Yunseo sa trabaho ay napakabuti kamakailan, maliban sa ngayon na masama ang kanyang loob. Gusto niyang malaman kung bakit ganito. Basta sabihin lang daw niya at aayusin niya. Si Yunseo, na tinanong ng direkta, ay medyo nahiya. Nakatingin din sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na marahil ay dahil sensitibo siya dahil hindi siya nag-lunch. Nang makita si Jungrok na tumatawa, lalo siyang nagalit. Nang bumalik si Jungrok mula sa banyo, nakita niya si Yunseo. Tinanong ni Yunseo kung bakit siya kumain ng pansit kasama ng iba at hindi siya isinama. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, ngunit ang tanga na si Jungrok ay hindi pa rin maintindihan. Hanggang sa pag-uwi niya, tinanong siya ni Kim Soo-hoon kung kumain ba siya ng pansit kasama si Iorim. Hindi naintindihan ni Jungrok kung bakit paulit-ulit na tinatanong ito ng kanyang kaibigan. Sinabi niya na nagselos siya, bagaman hiwalay na sila ni Iorim, hindi pa rin sumusuko si Suan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jungrok na may gusto sa kanya si Yunseo. Pagkatapos siyang mahimasmasan, hindi niya alam kung paano haharapin si Jungrok, kaya sinabi na lang niya na magkaibigan lang sila. Nagalit siya nang makita niya ang kanyang kaibigan na mas malapit sa ibang tao. Itinakda ng kumpanya si Jungrok na kunin ang isang malaking kaso, na sa kasamaang palad ay ang kaso ni Lee Yeon-hee. Sinabi ni Yunseo na ang ginawa ni Lee Yeon-hee ay malinaw na pagtatanggol sa sarili, ngunit naramdaman ni Jungrok na mas komplikado ito. Ang pagtatanggol sa sarili ay batay sa pag-atake sa iyo ng kalaban. Gayon din, ang pagtatanggol sa sarili ay hindi dapat lumampas sa nararapat. Naghahanda si Jungrok na dalhin si Yunseo upang makilala si Lee Yeon-hee sa detention center. Nang malaman ni Yunseo na magiging mag-isa lang sila ni Jungrok, nag-make up siya ng maganda at naghanda ng lunchbox. Naantala ang kanilang pagpupulong ng 2 oras. Sinabi ni Yunseo na pangarap niyang mag-picnic sa labas. Kaya, sumama si Jungrok sa kanya para kumain ng lunchbox sa labas. Napakalamig sa labas. Sinabi ni Jungrok na ilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa. Maling akala ni Yunseo na ilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ni Jungrok. Biglang naging awkward ang eksena. Ang nakatatandang si Lim ay galit pa rin kay Iorim dahil inagaw niya ang kanyang kaso. Sinabi pa niya na si Iorim ay anak ng isang manloloko at gaano man siya magsumikap, hindi niya mababago iyon. Hinayaan lang siya ng kanyang nakatataas na humawak sa kaso dahil isa siyang babae. Siya ay magpakailanman na mananatiling isang maliit na piskal lamang. Sinabihan ni Jungrok si Yunseo na maghintay sa sasakyan. Nang hindi siya sumunod, ibinigay niya sa kanya ang susi ng sasakyan at sinabi na maglakad-lakad at kung nilalamig siya, maghintay na lang sa loob ng sasakyan. Pagkatapos nilang makilala si Lee Yeon-hee, naramdaman ni Jungrok na ang kasong ito ay hindi matatapos kaagad at ito ay medyo komplikado. Sinabi rin ni Yunseo na mag-aaral siya ng mga dokumento at hindi lalampas sa anumang pahiwati, ngunit hindi nagtagal ay nakatulog siya. Si Jungrok ay maingat na inilagay ang shade sa kanyang mukha at binawasan ang volume. Nang magising si Yunseo, natuklasan niya na nasa harap na siya ng kanyang bahay. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagsisiyasat sa kaso. Sinuri ng pangkat ni Lee Yeon-hyun ang background ni Lee Yeon-hee at natuklasan na ang kanyang dating asawa ay isa ring marahas na tao. Nagtaka si Yunseo kung bakit niya pinili ang ganoong asawa na nagdududa na may sakit din sa isip si Lee Yeon-hee. Nag-apply si Jungrok para sa isang mental health evaluation kay Lee Yeon-hee. Nagharap si Jungrok at Iorim sa korte. Nag-imbita si Jungrok ng isang psychiatrist upang magsuri. Naniniwala ang psychiatrist na si Lee Yeon-hee ay nasa isang marahas na kapaligiran sa mahabang panahon at siya ay isang taong may kapansanan sa pag-iisip sa oras ng krimen. Natuklasan ni Iorim ang malaking insurance policy ng biktima at naniniwala na may ibang dahilan si Lee Yeon-hee sa pagpatay sa tao. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais para kay Jungrok, ngunit naniniwala si Yunseo na tiyak na mananalo siya. Pinuri pa niya si Jungrok bilang isang maasikaso at mainit na tao. Sinabi niya na may isang oras na pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo at magiging maganda sana kung may isang tao tulad niya sa kanyang tabi. Nagtrabaho siya hanggang hating gabi kasama si Jungrok. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang kumain ng hapunan. Sa totoo lang, sinabi ni Jungrok kay Yunseo na ang
ang dahilan kung bakit siya naging abogado ay dahil gusto niyang maging isang namumukod tangi sa iba. Dati, nahihiya siyang aminin ito, kaya itinago niya ito sa kanya. Ngayon, dahil naniniwala si Yoon Seo sa kanya, naglakas loob siyang maging tapat. Sinabi ni Jung Rock kay Yoon Seo na kung sa hinaharap ay maramdaman niya na, hindi ka nag-iisa sa mundo at walang kausap, tiyak na nandito ako sa tabi mo. Nang magpaalam, naglakas loob si Jung Rock na tanungin si Yoon Seo kung gusto ba siya nito, ngunit tinanong niya lang kung gusto ba niya ng pork belly. Hindi naintindihan ni Yoon Seo at naisip na tinatanong niya kung may gusto siya dito, kaya nahihiya siya. Nang malaman niya ang totoo, medyo na-awkward siya at sinabi na gusto niya ang pork belly. Pumunta sila sa isang Korean barbecue restaurant. Habang kumakain, nagduda si Yoon Seo na hindi pa nagkakaroon ng kasintahan si Jung Rock. Nag-search si Jung Rock online ng balita tungkol kay Yoon Seo. Nakasulat doon na single siya. Pumunta si Jung Rock para makipag-usap sa SAE tungkol sa kaso ni Lee Yeon Hee. Dahil sa kaso na ito, nakakuha ito ng atensyon ng publiko at ang opinyon ng publiko ay nasa panig ni Lee Yeon Hee. Kung matatalo sila sa pagkakataong ito, maaaring hindi na sila makakuha ng isa pang malaking kaso. Bagaman nag-aalala ang SAE, pinaginhawa niya pa rin si Jung Rock na huwag masyadong ma-stress. Gaya ng dati, pinaginhawa ni Jung Rock ang SAE na walang masabi sa kanyang pag-aalala. Sinabi niya na magtiwala lang siya sa kanya at gagawin niya ng maayos ang kaso. Nang matapos ang trabaho, sinabihan ni Jung Rock si Yoon Seo na mauna na, ngunit gusto pa rin ni Yoon Seo na manatili at tumulong sa kanya. Pagkaraan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang manager. Narinig ni Jung Rock na nakaupo sa tabi niya na medyo malapit sila, kaya nagpa siya siyang umuwi kasama siya. Nang pumasok siya sa elevator para umalis, tumakbo din si Jung Rock at sinabi na ipagpapatuloy na lang nila ang trabaho kinabukasan. Ngunit sa sandaling iyon ay nagkaroon ng problema ang elevator. Mabilis na tinawagan ni Yoon Seo ang kanyang manager. Si Jung Rock ay medyo nagselos nang makita ito. Matapos niyang tawagin ang mga teknisyan para ayusin ang elevator, sinimulan niyang ikwento ang nakaraang insidente sa elevator. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng elevator. Lumapit si Jung Rock upang tingnan. Sa sandaling lumapit siya, binuksan ng teknisyan ang elevator. Nang makalabas sila ng elevator, nakita nila ang manager. Sinabi ng manager kay Jung Rock na huwag siyang utusan ang aking Yoon Seo. Nahiya si Yoon Seo nang marinig ito at mabilis na hinila ang manager palayo. Pag-uwi niya, naaalala ni Jung Rock ang sinabing kiopa ni Yoon Seo at biglang bumuntong hininga. Iniisip din ni Yoon Seo ang insidente sa elevator. Pakiramdam niya ay napakaromantiko ng araw. Nang makarating siya sa opisina, niyaya ni Yoon Seo si Jung Rock na gumawa ng kape. Sinabi ni Jung Rock na hindi pinapayagan ng kanyang kasintahan na utusan siya. Nang marinig ito, mabilis na ipinaliwanag ni Yoon Seo na hindi niya iyon kasintahan at tiningnan lamang niya ang kanyang manager bilang kanyang kuya. Sa sandaling iyon, gumaan ang ekspresyon ni Jung Rock at sinabi kay Yoon Seo na gumawa ng kape para sa kanya. Sa kabilang banda, pinag-uusapan din ng mga tao ang insidente sa elevator sa tea room, na sinasabi na matapos huminto ang elevator kahapon, mayroong isang magkasintahan sa loob na naghahalikan. Mabilis na ipinaliwanag ni Yoon Seo na hindi siya at si Jung Rock iyon, ngunit hindi naman talaga naisip ng SAE na sila iyon. Akala pa nga niya ay magkaaway sila. Nalito si Yoon Seo at mabilis na umalis na may dalang kape. Pinag-usapan ng kasamahan ni Kim Suon si Iorim sa harap niya. Sinabi niya na napakamakasarili ni Iorim at dahil sa promosyon, pinabayaan niya ang kanyang mga kaibigan. Pinayuhan ni Kim Suon ang kanyang kasamahan na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya saklaw. Pumunta siya sa coffee shop at nakita si Iorim na nakaupo sa loob, kaya nilapitan niya ito upang makipag-usap at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang kalusugan. Ngunit hindi ito pinansin ni Iorim at malamig siyang tumayo at umalis. Gusto ni Jung Rock na pumunta sa lugar ng krimen upang mag-imbestiga at sumama si Yoon Seo sa kanya. Nagpunta sila sa lugar ng krimen. Mayroon pa ring mga marka ng dugo sa silid. Sa sandaling iyon, may isang taong nagtulak kay Jung Rock. Sinabihan ni Jung Rock si Yoon Seo na tumawag sa pulis at hinabol naman niya ang taong iyon. Nahabol niya ang tao at itinulak ito sa lupa. Ang lieg ni Jung Rock ay dumudugo pa rin. Nang dumating ang mga pulis, pinapuntahan niya si Charlene Matlock. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Matapos ang investigasyon, nalaman ng pulisya na ang umaatake ay si Lin Masintir na nakatira sa lugar. Nakita niya silang pumasok sa bahay at inakala niyang magnanakaw, kaya gumawa siya ng aksyon. Lumapit si Ben Matlock para magtanong pa. Natuklasan niya na medyo may depekto sa pag-iisip si Lin Masintir. Ano man ang itanong niya, sasagot siya na hindi siya pinapayagan ng kanyang kapatid na magsalita. Tumakbo din si Jerry Stone sa istasyon ng pulisya. Pareho silang may balak na imbestigahan si Lin Masintir. Nag-alala si Charlene Matlock kay Ben Matlock at pumunta rin siya sa istasyon ng pulisya. Pinayuhan siyang magmadali at pumunta sa ospital. Sinabi ng doktor na walang malaking pinsala si Ben Matlock. Huminga na ng maluwag si Charlene Matlock. Nang ihatid niya si Charlene Matlock sa bahay, sinabi niya sa kanya na huwag siyang mag-alala sa trabaho at pinapangako pa siyang magpahinga ng mabuti. Naramdaman ni Ben Matlock na siguradong may alam si Lin Masintir, kaya inutusan niya ang pinuno ng departamento na imbestigahan siya ng lihim. Matapos magtanong, nalaman ng pinuno ng departamento na may lihim na pagmamahal si Lin Masintir kay Jerry Stone at pumunta pa sa bahay ni Jerry Stone noong araw ng insidente. Nang tanungin ni Ben Matlock si Lin Masintir, paulit-ulit siyang sumasagot ng hindi niya alam. Nag-aalala si Ben Matlock na magiging masama ang pahayag ni Lin Masintir para sa kanya, kaya pinalaya niya siya. Nagdududa si Ben Matlock kung paano naging ginto ni Jerry Stone ang kanyang asawa matapos makaranas ng matinding pinsala. Nagpasya si Ben Matlock na isama si Charlene Matlock sa paglilitis. Kusang loob na iminungkahi ni Charlene Matlock na puntahan niya si Lin Masintir kasama ang pinuno ng departamento upang kumbinsihin
pagsisihin siya. Sinabi ni Charlene Matlock kay Lynn Macintyre na tiyak na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman dahil sinaktan niya ang taong gusto niya. Kung wala siyang sasabihin, mas magiging malungkot si Jerry Stone. Sa panahon ng paglilitis, itinuro ni Ben Matlock ang mga bakas ng plasma sa pinangyarihan na nagpapatunay na ang pag-atake ay galing sa harapan. Sinabi ni Ben Matlock na walang mga bakas ng ketchup sa damit ni Jerry Stone na nagpapatunay na maaaring hindi siya ang gumawa. Sa oras na ito, dinala si Lynn Macintyre sa korte. Sinabi ni Ben Matlock na hindi niya kayang gamitin ang kutsilyo mag-isa. Ngunit ngayon ay mayroon siyang sugat sa kanyang kamay. Sa ilalim ng tanong ni Ben Matlock, sa wakas ay inamin ni Lynn Macintyre ang krimen. Noong araw na iyon, pumunta siya sa bahay ni Jerry Stone at nakita niya siyang minasahe ng kanyang asawa. Upang protektahan ang taong gusto niya, siya ay nagpadalos-dalos at gumawa ng aksyon. Nanalo na naman si Ben Matlock. Gustong imbitahan siya ng sisi para kumain upang ipagdiwang, ngunit magalang na tumanggi si Ben Matlock. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan ni Ben Matlock si Charlene Matlock na uminom. Sinabi niya na mas gusto niyang uminom kasama siya kaysa sa iba. Nagpasalamat si Ben Matlock kay Charlene Matlock sa pagsuporta at pagmamalasakit sa kanya. Sinabi niya na aalagaan niya siya tulad ng ginawa niya sa kanya. Sa pagkakataong ito, kinuha niya ang kamay ni Charlene Matlock at inilagay sa kanyang bulsa. Sinabi niya na siya ay isang espesyal na tao sa kanya. Nang sasabihin pa niya ang isang bagay, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Nang matulog siya sa gabi, ngumiti pa rin siya sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga salita ni Ben Matlock. Kung wala ang tawag sa telepono, baka nagtapat na siya sa kanya. Kinaumagahan, masayang binati ni Charlene Matlock ang lahat sa kumpanya. Hindi niya nakita si Ben Matlock sa opisina, ngunit may isang sariwang bulaklak sa mesa. Matapos basahin ang tala sa bulaklak, nalaman niya na ang kinatawan ng kababaihan, si Julie March, ang nagpadala nito kay Ben Matlock bilang pasasalamat. Sinabi ni Ben Matlock na hindi niya gusto ang mga bulaklak, kaya inilagay niya ito sa mesa. Sa pulong ng ulat ng kumpanya, naisip ni Charlene Matlock na magtatapat sa kanya si Ben Matlock. Biglang naging katatawanan para sa mga kasamahan. Nang matapos ang trabaho, nakita niya si Ben Matlock na nag-flirt sa kanya, ngunit nang tingnan niya itong mabuti, nalaman niyang nililinis lang niya ang alikabok sa salamin. Gustong sabihin ni Charlene Matlock ang isang bagay kay Ben Matlock, ngunit sa huli ay hindi niya ito magawa. Pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na, bilang isang aktres, dapat siyang maging mapagmataas, ngunit pagkatapos uminom, tinawagan niya si Ben Matlock at sinabi na naghihintay pa rin siya sa kanyang pagtatapat at hindi na siya makapaghintay pa, kaya nagpa siya siyang magtapat muna. Nakita ni Ben Matlock na nagalit si Charlene Matlock, pinuna siya at hindi niya alam kung ano ang sasabihin at nakaramdam ng matinding pagkalito. Sinabi ni Conrad Msmaster sa kanya na sa pag-ibig, dapat magkaintindihan at hindi dapat manahimik at hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Ang galit ng isang anak na babae ay maintindihan. Iminungkahi niya kay Ben Matlock na maghanda ng regalo na gusto ng anak na babae at magtapat sa susunod na araw. Kinabukasan, naalala ni Charlene Matlock ang ginawa niya kahapon at labis na nahiya. Wala na siyang mukha na haharap sa kumpanya, kaya hiniling niya sa kanyang manager na ihanda ang kanyang resignation letter. Narinig ni Ben Matlock na nag-resign si Charlene Matlock. Tinawagan siya ngunit walang sumasagot. Kaya, hinanap niya ang address ng bahay ni Charlene Matlock para personal na puntahan siya. Naghanap siya sa internet at nalaman na gusto ni Charlene Matlock ang isang manok na restaurant at madali siyang maantig sa mga sulat kamay. Binalaan siya ng direktor ng kumpanya ng bituin na kung hindi siya papasok sa trabaho, mawawalan siya ng pagkakataon na makuha ang papel. Hindi pa rin nakinig si Charlene Matlock at itinaboy pa ang direktor. Sa oras na ito, si Ben Matlock ay naghahanda ng isang sulat ng pag-ibig para kay Charlene Matlock, ngunit hindi niya alam kung paano ito isusulat. Nagbalak kayo si Charlene Matlock at pumunta sa tindahan ng manok, ngunit hindi niya inaasahan na makikita si Ben Matlock doon. Nagmadali siyang tumakas ngunit nahuli siya ni Ben Matlock. Sinabi ni Charlene Matlock na wala siyang mukha na harapin siya at ang pagtatapat na iyon ay isang hangal na bagay na ginawa niya dahil lang sa lasing siya. Sinabi naman ni Ben Matlock na ang kanyang paraan ng pagtatapat ang pinakawalang kabuluhan. Malinaw na naiintindihan niya ang kanyang sariling damdamin, ngunit hinayaan niyang maghintay si Charlene Matlock at gumawa ng ganoong kahihiyan. Kahit nahuli na, naghanda pa rin si Ben Matlock na magtapat ng opisyal. Kinuha niya ang sulat ng pag-ibig na kanyang isinulat. Nakita ni Charlene Matlock ang mga salitang, maging magkasintahan tayo. Agad siyang naantig at niyakap siya mula sa likod, tinanggap ang kanyang pagtatapat. Mula sa isang suspect ay naging biktima na humantong sa kasalukuyan na ang lahat ay humihingi ng investigasyon. Si Ben Matlock ay pinuna ng kanyang superior. Nakita ni Cliff Lewis si Ben Matlock sa opisina ng taga-usi. Masama ang hitsura ni Ben Matlock. Pagkatapos ng ilang sandali, nawalan siya ng malay sa harap ni Cliff Lewis. Dinala ni Cliff Lewis si Ben Matlock sa ospital. Sinabi ng doktor na siya ay may matinding stress na humantong sa matinding gastritis. Hindi matawagan ni Cliff Lewis si Conrad Msmasters, kaya nanatili siya sa ospital upang alagaan si Ben Matlock. Dahil dito, kinailangan niyang kanselahin ang kanyang date kay Charlene Matlock. Nang magising si Cliff Lewis, nakita niya si Conrad Msmasters na nakaupo sa tabi niya. Naramdaman ni Conrad Msmasters na masyado siyang sensitibo. Gusto niya na harapin siya ni Ben Matlock nang walang takot. Niyakap ni Conrad Msmasters si Ben Matlock. Patuloy na umiiyak si Ben Matlock. Natapos ni Cliff Lewis ang trabaho ng gabi. Gusto niyang uminom ng tsaa kasama si Charlene Matlock. Naisip ni Charlene Matlock na pagod na siya, kaya tumanggi siya. Sinabi niya na hindi dapat sayangin ang kanilang unang araw na magkasama, kaya nagpa siya silang gawing bukas ang kanilang unang araw. Kinabukasan, nalaman ni Charlene Matlock na inilipat siya sa opisina ni District Attorney Lloyd Burgess. Dahil si District
Attorney Lloyd Burgess ay abala kamakailan, gusto niya ng tulong mula sa kanya. Sa katunayan, ang dahilan ay ang direktor ng kumpanya ni Charlene Matlock ay natatakot na magkakaroon sila ng problema ni Cliff Lewis, kaya hiniling niya sa SE ng law firm na baguhin ang kanyang posisyon sa trabaho. Sa opisina ni District Attorney Lloyd Burgess, natuklasan ni Charlene Matlock na ang aktres na kalaban niya noon ay nasa paligid lang. Gustong humingi ng payo sa diborsyo. Upang maiwasan na mahuli, nagmamadaling tumakas si Charlene Matlock. Ngunit nang pumunta siya sa banyo, nakilala pa rin siya ng aktres. Kaya, nagbigay siya ng mga masasakit na salita. Nagreklamo si Charlene Matlock kay Ben Matlock, ngunit sinagot siya ni Ben Matlock mula sa pananaw ng isang abogado. Dahil dito, hindi masaya si Charlene Matlock. Nang makauwi si Ben Matlock, naisip niya ang kanyang mga salita at naramdaman niyang nagkamali siya. Pumunta siya sa pintuan ni Charlene Matlock at nais niyang mag-date sila ngayon. Dinala ni Ben Matlock si Charlene Matlock sa isang obserbatoryo. Sinabi ni Charlene Matlock na ang kanilang pagpapahayag ng damdamin ay hindi tulad ng isang magkasintahan. Tiningnan ni Ben Matlock si Charlene Matlock at humingi ng paumanhin dahil siya ay isang mabagal na tao, kaya madalas siyang bigin. Sinabi niya na siya ay unti-unting lalapit kay Charlene Matlock sa kanyang sariling bilis. Tinanong ni Charlene Matlock si Ben Matlock kung gusto ba siya nito. Nagulat si Ben Matlock. Nang makita ito ni Charlene Matlock, sinabi niya na maaari na lang siyang magpanggap na hindi niya narinig ang tanong. Niyakap ni Ben Matlock si Charlene Matlock at bumulong sa kanyang tainga na gusto niya siya. Tinawag ng SE si Charlene Matlock sa opisina at sinabi sa kanya na kung gusto niyang umiyak, umiyak lang siya. Naguluhan si Charlene Matlock. Sinabi ng SE na pinapahirapan siya ni Ben Matlock na nagpapahirap sa kanyang buhay at nag-aalangan siya. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan kung gusto pa ba niyang manatili at magtrabaho doon. Sinabi ni Charlene Matlock na nangyari iyon noon at hindi na iyon nangyayari ngayon kaya hindi na siya kailangang mag-alala. Patuloy siyang mananatili at magtatrabaho dito. Nakita ni Cliff Lewis si Ben Matlock at nang paalis na siya ay tinawag siya ni Ben Matlock. Inimbitahan niya si Cliff Lewis na uminom sila ngayong gabi. Pagbalik sa opisina, sinabi ni Cliff Lewis kay Charlene Matlock na iinom siya ngayong gabi. Naisip ni Charlene Matlock na magkasama silang iinom at napakasaya niya. Ngunit nang marinig niya na kasama niya si Ben Matlock, bigla siyang natigilan. Ipinaliwanag ni Cliff Lewis na dahil sa nakaraang kaso ay napahirapan siya, kaya gusto niya itong pakikipagkasundo ngayong gabi. Mukhang hindi masaya si Charlene Matlock, ngunit pumayag pa rin siya. Nang kinuha ni Cliff Lewis ang mga dokumento, nakita niya na nag-book si Charlene Matlock ng isang restaurant at tinanong siya kung mayroon siyang date ngayong gabi. Kinailangan lang sabihin ni Charlene Matlock na may date siya kay District Attorney Lloyd Burgess. Nagpunta si Charlene Matlock at si District Attorney Lloyd Burgess sa isang magandang restaurant at nag-order ng meal para sa magkasintahan. Medyo nahihiya si Charlene Matlock, ngunit sinabi ni District Attorney Lloyd Burgess na kung gusto niya talaga ng pag-ibig, magmadali na siyang maghanap ng kasintahan. Binanggit din ni District Attorney Lloyd Burgess na gusto noon ni Cliff Lewis si Ben Matlock, ngunit pinili ni Ben Matlock na manatili sa tabi ni Conrad Masters. Nagduda si District Attorney Lloyd Burgess na gusto pa rin ni Cliff Lewis si Ben Matlock. Naalala ni Charlene Matlock na nakita niya si Ben Matlock na nakikipag-usap kay Cliff Lewis ng maraming beses. Galit na galit siya at agad na pumunta upang harapin si Cliff Lewis. Tinanong niya si Cliff Lewis kung gusto niya noon si Ben Matlock. Hindi niya inaasahan na aaminin niya ito ng tapat. Naisip niya na ang lahat ay bahagi ng nakaraan. Walang kinalaman sa kasalukuyan. Nang galit si Charlene Matlock, nakita sila ni Conrad Masters at inimbitahan si Charlene Matlock na pumasok. Tuwang-tuwa si Conrad Masters nang malaman niyang ang kasintahan ni Cliff Lewis ay ang sikat na aktres, si Charlene Matlock. Nang malaman niya ang dahilan ng kanilang away, sinabi niya na noon ay may kaunting gusto lang si Cliff Lewis kay Ben Matlock. Ngunit ngayon ay si Charlene Matlock na lang ang nasa puso ni Cliff Lewis. Sa oras na ito, huminga ng maluwag si Charlene Matlock at nagreklamo pa kay Conrad Masters tungkol sa malupit na pag-ugali ni Cliff Lewis. Nalutas nilang dalawa ang kanilang problema. Sinabi ni Conrad Masters kay Cliff Lewis na maaaring maraming manliligaw si Charlene Matlock, kaya dapat lagi siyang maging tapat sa kanya at tratuhin siya ng mabuti. Kinabukasan, nag-ayos si Cliff Lewis at paglabas niya ay nakita niya si Charlene Matlock na naghihintay sa kanya. Nagkasama silang pumunta sa trabaho. Sa daan, hinawakan ni Cliff Lewis ang kamay ni Charlene Matlock. May dalawang bagong trainee sa law firm, sina Cassie Phillips at Hazel. Inilagay sila sa opisina ni Ben Matlock para mag-aral. Silang dalawa ay fans ni Charlene Matlock. Nang makita siya, agad silang humingi ng autograph at mag-picture kasama siya. Sa oras na ito, bumalik si Cliff Lewis at pinigilan sila. Masaya si Charlene Matlock na nakilala niya ang kanyang mga fans. Medyo nagsisilo si Cliff Lewis. Nakita ni Conrad Masters na nakabawi na si Ben Matlock at natuwa siya para sa kanya. Gustong imbitahan ni Ben Matlock si Conrad Masters na kumain upang pasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanya noong siya ay may sakit. Si District Attorney Lloyd Burgess ay pumunta sa cave ng kasintahan ni District Attorney Lloyd Burgess. Narinig niya ang may-ari na sinasabi na wala siyang nararamdaman kay District Attorney Lloyd Burgess at hindi lang niya tinanggihan ang kanyang pagtatapat dahil sa kamakailang paglilitis sa kanyang may-ari ng lupa. Sa oras na ito, dumating din si District Attorney Lloyd Burgess sa cave. Nang marinig niya ito, labis siyang nasaktan. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Tinanong ni District Attorney Lloyd Burgess ang kanyang kasintahan kung bakit ginagawa niya ito sa kanya. Ngunit sinabi niya na hindi niya kailanman sinabi na gusto niya si District Attorney Lloyd Burgess. Nang insultuhin si District Attorney
Attorney Lloyd Burgess. Lumitaw si District Attorney Lloyd Burgess. Sinabi niya na sinubukan niyang ligawan si District Attorney Lloyd Burgess noon, ngunit nabigo siya at hindi niya inaasahan na tatanggihan siya nito para sa isang tulad nito. Pagkatapos ay hinila niya si District Attorney Lloyd Burgess mula sa cave. Si Charlene Matlock at ang kanyang mga kasamahan ay sumali sa team building ng kumpanya at nanatili sa labas ng 2 araw at 1 gabi. Nag-aalala si Charlene Matlock na may masyadong maraming tao sa toll booth kaya nanatili siya sa kotse. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kasamahan ay mag-uunahan sa pagbili ng pagkain para sa kanya. Si Cliff Lewis ay natrap din sa labas. Nagpunta ang lahat sa bundok ng Ben Matlock. Naramdaman ni Cliff Lewis na napakalamig. Pagkatapos ay nagbigay ng mga jacket ang lahat at nagbigay ng mainit na tubig para sa kanya. Hindi nagawang gumawa ni Cliff Lewis ng anuman. At dahil dito, pinuna siya ng kanyang mga kasamahan. Naisip ng lahat na hindi niya pinapahalagahan si Charlene Matlock. Habang naghahanda para sa barbecue, nakita ng lahat na nagpalit na si Charlene Matlock sa isang evening gown. Naisip niya na ang lahat ay magbibihis. Sa partido, nang makita niyang simple lang ang suot ng lahat, nagmamadali siyang nagpalit ng ibang damit. Sa party na inorganisa ng kumpanya, bawat isa ay nakatanggap ng kanilang sariling gantimpala. Matapos ang party, nag-usap-usap ang mga babaeng kasamahan bago matulog. Nang malaman ng lahat na naghiwalay si District Attorney Lloyd Burgess at ang kanyang kasintahan, naramdaman nila ang pagkadismaya para sa kanya. Habang kumukuha ng tuwalya, hindi sinasadyang nakita ni District Attorney Lloyd Burgess si District Attorney Lloyd Burgess na nagpapalit ng damit. Agad siyang naakit sa kanyang katawan at naramdaman niya ang pagkagusto sa kanya. Nawala ng sihi ang salamin ni Charlene Matlock. Nalaman ni Cliff Lewis na ang salamin na ito ay ang lucky charm ni Charlene Matlock, kaya tumakbo siya upang hanapin ito. Nakita niya si Charlene Matlock sa labas at ibinalik ang salamin na kanyang nahanap sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang gawin ang isang bagay para sa kanya. Ngunit sa araw, ang kanyang mga kasamahan ay laging nauna sa kanya. Nakita ni Charlene Matlock na nagsiselo si Cliff Lewis, kaya hinalikan niya siya sa labi. Pagkatapos ay niyakap siya ni Cliff Lewis at nagbahagi sila ng isang matamis na halik. Ang isang tindahan ng makaron ay sadyang inireklamo. Humingi ang may-ari kay Cliff Lewis ng tulong sa pagsasampa ng kaso. Sinabi din ng may-ari na matapos siyang atakihin, naintindihan niya ang pressure ng mga malalaking bituin. Naalala rin ni Cliff Lewis si Charlene Matlock at naramdaman niya ang awa para sa kanyang pinagdaanan. Nang makita niya siyang tumitingin sa mga makaron, bumili siya ng marami para sa kanya bago siya umalis. Sinabi niya na pagkatapos niyang kainin ang mga ito, bigyan siya ng isang layunin na pagsusuri. Tingnan kung ito ay sapat na masama upang makakuha ng maraming masasamang review. Pagbalik sa kumpanya, ibinahagi ni Charlene Matlock ang mga makaron sa kanyang mga kasamahan. Pinuri ni Cliff Lewis na hindi lang siya maganda, kundi may pag-aalala rin. Sinabi ni Charlene Matlock na dapat masakit para sa may-ari ng tindahan at na naranasan na niya ang ganoong bagay noon. Tinanong ni Cliff Lewis si Charlene Matlock kung paano niya ito hinarap. Sinabi ni Charlene Matlock na kung mangangako ang kalaban na hindi na ulitin, pipiliin niya ang pag-areglo. Matapos basahin ang mga malisyosong komento, hiniling ni Cliff Lewis kay Charlene Matlock na agad na magsampa ng kaso dahil ang mga salitang iyon ay maaaring bumuo ng isang krimen. Tuwang-tuwa si Charlene Matlock dahil ang isang taong laging kalmado tulad ni Cliff Lewis ay nagalit dahil sa pag-aalala para sa kanya. Niyakap niya si Cliff Lewis at sinabi na hindi na siya nag-aalala tungkol sa mga bagay na iyon. Sa oras na ito, pumasok si Michelle Thomas. Agad siyang itinulak ni Charlene Matlock at nagpanggap na nag-aaway sila. Pagkatapos ng trabaho, habang inihahatid niya si Charlene Matlock sa bahay, nakatanggap si Cliff Lewis ng isang tawag sa telepono. Lumabas na kailangan niyang bumalik sa kumpanya. Gusto lang niyang ihatid si Charlene Matlock sa bahay. Pagkatapos bumalik sa trabaho, naalala ni Cliff Lewis na binanggit ni Charlene Matlock ang pelikulang ginampanan niya, kaya hinanap niya ito sa internet. Nang makita niya ang kanyang larawan sa screen, hindi sinasadyang umiti si Cliff Lewis. Sa oras na ito, nagdala si Charlene Matlock ng midnight snack para sa kanya. Sinabi niya na pumunta siya doon upang suriin kung nagtatrabaho siya ng masipag at ipinakita rin niya na namimiss niya siya. Nagulat si Cliff Lewis at hinalikan si Charlene Matlock. Pinuri ang kanyang mahusay na pag-arte. Lahat sa kumpanya ay kumain na. Ngayong araw, kumain sila ng dumplings. Ang ugali ni District Attorney Lloyd Burgess kay District Attorney Lloyd Burgess ay nagbago ng malaki. Nang naisip niya ang tulong na ibinigay ni District Attorney Lloyd Burgess, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malapit nang matapos ang oras ng tanghalian, naghihintay pa rin si Charlene Matlock kay Cliff Lewis na kumain. Ngunit masyadong abala si Cliff Lewis. Sinabi niya na pagkatapos niyang matapos ang trabaho ay kakain siya ng isang bagay at babalik. Kinailangan niyang sabihin kay Charlene Matlock na kumain na lang mag-isa. Hindi pa kailanman kumain si Charlene Matlock ng mag-isa noon, kaya uminom lang siya ng tsaa para maibsan ang gutom. Nang malapit na matapos ang trabaho, dinala ni Charlene Matlock ang mga dokumento. Nang marinig niya ang kanyang tiyan na kumukulo, nalaman lang ni Cliff Lewis na hindi siya kumain ng tanghalian. Dinala niya si Charlene Matlock sa isang solo dining restaurant at nais niyang matuto siyang kumain mag-isa. Sadyang umupo siya sa isang lugar na malayo kay Charlene Matlock upang maramdaman niya ang pakiramdam ng pagkain mag-isa. Sa una, hindi sanay si Charlene Matlock at hindi niya alam kung saan siya titingin. Ngunit sa huli ay masaya siyang kumain at hiniling kay Charlene Matlock na kumuha ng litrato para sa kanya bilang isang alaala. Lihim na pinagmamasdan ng pinuno ng departamento si Michelle Thomas sa loob ng mahabang panahon. Nang malaman niyang siya ay isang single mom, naramdaman niya na mahirap ang kanyang buhay at nais niyang magdala ng kaligayahan sa kanya. Naramdaman ni Charlene Matlock na ang pakikipag-usap sa isang laptop ay medyo matigas at hindi siya ganap na komportable. Ngunit naramdaman ni Cliff Lewis na kailangan ng lahat ng oras upang maging natural. Tinanong ni Cliff Lewis si Charlene Matlock kung gusto pa rin niya ang propesyon na ito pagkatapos umalis
umalis sa law firm. Bago pa man siya makasagot, kumatok na ang kanyang manager at sinundo siya. Nakaramdam si Charlene Matlock ng pagkasisi dahil nag-apply siya para sa internship sa law firm dahil gusto niyang maranasan ang buhay. Ngunit dahil ang bagay na ito ay isang lihim, kailangan niya itong itago mula kay Cliff Lewis. Nais ni Cliff Lewis na baguhin ang kanyang matigas na paraan ng pagsasalita, kaya tiningnan niya ang mga larawan ni Charlene Matlock at nag-practice. Ang anak ni Michelle Thomas, si Hazel, ay inakusahan ng pambubuli sa kanyang kaklase. Nag-viral din ang isang video na hindi malinaw ang mukha. Sa istasyon ng pulisya, matindi ang pagtanggi ni Hazel. Matigas din ang sabi ni Michelle Thomas na ang tao sa video ay hindi ang kanyang anak. Hilingin sa pulis na gawin ang nararapat na proseso. Kinagabihan, hindi makontak ni Secretary Jayang ang anak niya. Pagkatapos, nakita niya ang anak niya na binubuli ang kanyang kaklase sa isang eskinita malapit sa kanilang bahay. Sa kanilang bahay, may lumitaw din na di kilalang down jacket. Malamang, ninakawan ng anak niya ang kanyang kaibigan para mabili ito. Labis na nalungkot si Secretary Jayang. Sa paniniwala na hindi niya natutunan ang kanyang anak, nagpa siya si Jungrock na alamin ang katotohanan. Si Yoon Seo at ang kanyang manager ay pumunta para magtanong kay Jinhee, ngunit patuloy niyang itinanggi ito. Ginabayan ni Yoon Seo si Jinhee para sabihin ang katotohanan. Tinanong siya kung bakit may gusto na mag-frame sa kanya at tungkol sa down jacket. Hindi sumagot si Jinhee at umalis. Naghihinala ang manager na biktima ang babae ng panggigipit o kaya pinoprotektahan niya ang salarin. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman nila na ang salarin ay may malapit na relasyon kay Jinhee mula pagkabata at sinadyang isuot ang down jacket ni Jinhee para ibintang sa kanya. Binili ang down jacket ng kanyang ama. Sa takot na malaman ng kanyang ina na kinontak niya ang kanyang ama, wala siyang sinabi. Umalis si Secretary Jayang at humingi ng paumanhin sa anak niya. Sinabing binaliwala niya ang nararamdaman ng anak niya at hindi siya pinagkatiwalaan. Labis na pinasalamatan ni Jinhee ang mga kasamahan ng kanyang ina at nagbigay din ng mga regalo sa lahat sa law firm. Sa kumpanya, may nagbigay ng regalo kay Hyun Seo. Nalaman nila na regalo ito mula kay Lee Kang Jun na patuloy na nanliligaw sa kanya. Sinabi ni Jungrock na hindi pa siya nalalasing. Bilang resulta ng pakikipag-dinner kina Yoon Seo at Attorney Choi, nalasing siya ng husto. Nagrap siya at nagsayaw ng malaya. Sinabi pa niya na ang pag-inom niya ng ganoon karami ay para kay Yoon Seo. Napansin ni Attorney Choi na kakaiba ang relasyon nilang dalawa. Wala nang isang buwan, aalis na si Yoon Seo sa kumpanya. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jungrock. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, sinabi ni Jungrock na hindi siya nagmamalasakit. Kung ayaw niyang sabihin, hindi niya siya pipilitin na magsalita ng anumang sikreto. Sa oras na ito, nakita sila ni Lee Kang Jun na magkayakap. Nagkasalubong ni Yoon Seo sina Jungrock at si Hee sa elevator, pati na rin ang isang mag-asawa sa kumpanya. Nang makita niya silang lihim na naghahawakan ng kamay, humanga si Jungrock sa opisina. Ang lahat ay kumakain ng waffle. Nakita ni Yoon Seo si Jungrock na kinindatan siya. Agad din siyang kinindatan. Agad silang nahuli ng Hee. Akala ng si Hee na may alikabok sa mata ni Yoon Seo. Tanghali, nag-launch sila kasama ang mga kasamahan. Magkaharap na nakaupo sina Yoon Seo at Jungrock. Nagpalitan sila ng text at lihim na itinulak sa isa't isa ang paborito nilang pagkain. Pagkatapos, tinawag ni Yoon Seo si Jungrock sa hagdan. Nang akmang magnanakaw sila ng halik, may nagbukas ng pinto. Halos mahulog ang kanilang mga puso. Nagmadali silang nagkunwaring nag-uusap tungkol sa trabaho. Kamakailan, nasa isip ni Attorney Jan si Attorney Choi. Hindi siya makapag-focus kahit kausap ang kliyente niya. Nag-dinner sina Jungrock at Yoon Seo. Labis na masaya si Yoon Seo. Noong una, kinamumuhian niya ang trabaho na ito. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya malalagpasan ang 3 buwan. Ngunit ngayon, gusto na niya ang trabaho niya rito. Nararamdaman niya na mahalaga ang lahat ng kanyang ginagawa. Sinabi ni Jungrock na si Yoon Seo ay isang prinsesa sa Roman holiday na nakakaramdam ng kaligayahan sa mga simpleng araw. Sa pag-alam na hindi pa napapanood ni Jungrock, inimbitahan siya ni Yoon Seo na manood ng pelikula sa bahay niya bukas. Masayang sumang-ayon si Jungrock. Pagkatapos, pareho silang naging tense. Pag-uwi niya, naisip ni Jungrock na hindi siya pwedeng dumating sa bahay ni Yoon Seo na walang dalang anuman. Kaya, naghanap siya online. Kasabay nito, abala rin si Yoon Seo sa paglilinis ng bahay niya. Kinabukasan, nagdala si Jungrock ng isang baukwet ng bulaklak at isang bote ng alak sa harap ng pinto ni Yoon Seo. Ipinakita ni Yoon Seo sa kanya ang kanyang bahay at ipinakilala pa ang kanyang paboritong kama. Sa puntong ito, hindi sinasadyang pinatay ni Jungrock ang ilaw sa kwarto. Pareho silang naging awkward. Sa weekend, nag-overtime si Attorney Jan sa opisina. Nagkasalubong sila ni Attorney Choi. Dahil sinabi ni Attorney Jan dati na gusto niyang matutong mag-ukulele, sinabi ni Attorney Choi na ibibigay niya ang kanyang instrumento sa kanya. Sinabi rin niya na kung may oras sila, mag-inuman sila. Nakita ni Attorney Choi si Attorney Jan na nagkakamali sa pagtugtog at siya mismo ang nagturo sa kanya. Sa oras na ito, nagsimula na rin silang magkaroon ng kakaibang nararamdaman. Nakatanggap si Jungrock ng tawag sa telepono. Natagpuan ni Yoon Seo na nawawala ang Blu-ray player niya. Sinabi ng manager niya na sira ito at ipinagawa. Tiningnan ni Jungrock ang mga awards ni Yoon Seo. Pinuri niya siya, pero medyo nalungkot si Yoon Seo dahil wala siyang acting award. Sinabi ni Jungrock kay Yoon Seo na ang award para sa career
karisma ay para sa mga minamahal ng marami. Iyon ay isang bagay na hindi magagawa ng sinuman. Nagpahayag din si Yoon Seo na bubuti ang pag-arte niya. Dahil noon, hindi niya alam ang pakiramdam ng pagiging kinikili. Pero ngayon, alam na niya. Habang nagdi-dinner, sinabi ni Jungrook kay Yoon Seo na hindi siya nakatulog buong gabi dahil nag-aalala siya. Sinabi ni Yoon Seo na ganoon din siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, mas naging komportable na sila. Pagkatapos, tumayo si Jungrook at hinalikan si Yoon Seo. Kinabukasan, iniulat sa balita sa umaga na bumalik na sa bansa si Lee Kang-jun, binalaan siya ng manager niya na mag-ingat sa labas. Habang papasok sa trabaho, naramdaman ni Yoon Seo na may sumusunod sa kanya. Natakot siya at tumakbo. Ngunit hindi niya inaasahan na ama pala ito ni Jungrook. Nakita ni Yoon Seo na pumasok siya sa opisina. Akala niya, tagahangan niya ito kaya't malakas niya siyang sinaway. Ngunit kumuha siya ng isang panulat at sinabing nagkakamali siya. Nakonsensya si Yoon Seo. Hindi gusto ng ama ni Jungrook si Yoon Seo. Ipinagtanggol ni Jungrook si Yoon Seo, ngunit hindi nakinig ang kanyang ama. Galit siyang umalis. Sinabi ni Jungrook kay Yoon Seo na madalas silang hindi nagkakasundo ng kanyang ama. Sinabihan siya na huwag itong isipin. Naghahanda na sina Kim Suon at ang kanyang subordinate na kumain nang makatanggap sila ng tawag mula sa ministro. Sinabi ng ministro na huwag niyang imbestigahan ang kaso ni Cheong Ji-ho. Ngunit ayaw itong baliwalain ni Kim Suon. Nakatanggap ng tawag si Jungrook mula sa kanyang ina. Nalaman niyang ibinunyag ng kanyang ama na tumanggap ng suhol ang vice-mayor at nasuspend siya ng 3 buwan. Inimbitahan ni Jungrook ang kanyang ama sa isang cave. Kung ang sitwasyon ay aabot sa korte, gusto niyang si Jungrook ang maging abogado niya. Nag-alala si Yoon Seo na nakapagbigay siya ng masamang impresyon sa ama ni Jungrook. Sinabi ni Jungrook na hindi siya dapat mag-alala. Pinayuhan ni Yoon Seo si Jungrook na samahan ang kanyang ama sa korte. Sinabi ni Jungrook na ang kanyang ama ay hindi isang mahinang tao. Ngunit sa huli, sinunod niya ang payo ni Yoon Seo. Kinumpirma ng korte na sinuspindi siya ng 3 buwan. Tinawagan ni Jungrook si Yoon Seo para pasalamatan siya sa kanyang mungkahi. Naging epektibo rin ang pampakalma na inihanda niya. Narinig ng kanyang ama ang sinabi ni Jungrook at naantig siya. Nakita ni Yeorim si Kim Suon na nakaupo mag-isa. Nang makita si Yeorim, umasa siya na aaluhin siya nito. Hindi nagsalita si Yeorim at niyakap siya. Ipinagtanggol ni Jungrook ang kanyang ama sa korte. Pagkatapos ng paglilitis, dinala ni Jungrook ang kanyang ama at si Yoon Seo para kumain. Habang kumakain, sinabi ni Jungrook na pinayuhan siya ni Yoon Seo na maging mas mabait sa kanyang ama. Sinabi rin niya na si Yoon Seo ang naghanda ng pampakalma. Ipinakilala pa niya si Yoon Seo bilang nobya niya. Nagulat ang kanyang ama, ngunit nagbago ang ugali niya kay Yoon Seo. Sinabi pa niya kay Yoon Seo na alagaan ang kanyang anak. Binigyan ni Jungrook si Yoon Seo ng kwintas at siya mismo ang nagsabit nito sa kanya. Lihim na pinagmamasdan sila ni Lee Kang-jun habang nasa biyahe pa uwi. May kotse na patuloy na sumusunod sa kanila. Pagkatapos ay nauna ito at pinahinto ang kanilang kotse. Natakot si Yoon Seo nang makita si Lee Kang-jun, bumaba si Jungrook para harapin siya. Nang makita ni Lee Kang-jun si Jungrook, sinabi niya na nagkamali siya ng tao. Pagkatapos ay umalis siya. Bumalik si Jungrook sa kotse at sinabi kay Yoon Seo na alam niya kung sino siya. Wala siyang balak na patawarin siya. Sa oras na ito, nakatanggap si Yoon Seo ng text message. Ang mensahe ay, nang makita kitang masaya, naramdaman ko na parang pinagtaksilan mo ako. Sinubukan ni Jungrook na sumagot, ngunit pinigilan siya ni Yoon Seo. Sinabi niya na ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Nakita ni Jungrook na mag-isa si Yoon Seo at sinabing sasamahan niya ito ngayong gabi. Sinabi ni Yoon Seo na noong una, nagkunwari si Lee Kang-jun na fan niya. Binigyan niya siya ng inumin na may pampatulog. Nang magising siya, nasa bahay na siya ni Lee Kang-jun, nagmamadali siyang umalis, ngunit hindi niya maiwasan. Pinahilingan ni Lee Kang-jun sa direktor na tawagin si Yoon Seo sa kwarto niya. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, isang grupo ng pulis ang sumugod. Inaresto si Lee Kang-jun sa salang paggamit ng iligal na substansya. Sa oras na iyon, nasa lugar din si Yoon Seo, kaya nadamay din siya. Simula noon, bumagsak ang kanyang imahe. Naging masama ang impresyon ng mga tao sa kanya. Pagkatapos magkwento kay Jungrook, bumuti ang pakiramdam ni Yoon Seo. Habang natutulog, nanatili si Jungrook sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Kinaumagahan, maagang gumising si Yoon Seo para maghanda ng almusal para kay Jungrook. Sinabi rin niya na gusto niyang labanan ang lahat ng ito kasama siya. Gusto pa rin ni Kim Suon na papanagutin si Choi Ji-ho. Naramdaman ng ministro na masyadong malaki ang impluensya ni Choi Ji-ho at iginiit na sumuko siya. Si Kim Suon ay kinailangan na lang na ayusin ang mga dokumento na binuo niya 10 taon na ang nakakaraan. Naniniwala siya na balang araw, papanagutin niya siya sa harap ng batas. Narinig ni Attorney Jian si Attorney Choi na nakikipag-usap sa telepono at nalaman niyang kaarawan niya bukas. Binalak niyang yayain si Attorney Choi kumain. Pinayuhan siya ng mga kasamahan niya na mag-makeup. Pinakamaganda kung mag-makeup siya para maging ideal type ni Attorney Choi. Nakita ni Attorney Jian si Yoon Seo at nagkaroon ng ideya. Nakita ni Jungrook si Yoon Seo na naghahanap ng balita tungkol kay Lee Kang-jun at nagpa siya na makipag-date sa kanya ngayong gabi. Napanood ni Jungrook ang pelikula ni Yoon Seo. Nakita niya ang bida na madalas dalhin ang nobya niya sa beach o sa park. Kaya dinala niya siya sa isang parke sa
tabi ng dagat. Nangako rin siyang poprotektahan siya. Naglaro sila ng maraming laro. Natakot si Jungrok at sumigaw. Samantala, lubos na nag-enjoy si Hyunseo. Sinabi ni Jungrok na hindi siya natatakot, nag-a-adjust lang siya. Sinabi ni Hyunseo na para siyang hedgehog. Sa labas, mukha siyang matigas at hindi madaling hawakan. Ngunit sa katunayan, siya ay napakaganda. Nakita ni Hyunseo ang cotton candy ng mga turista at gusto rin niyang kumain. Nang bumili si Jungrok, malapit nang magligpit ang tindero. Hiningi niya sa tindero na gumawa pa ng isang cute na beer-shaped na cotton candy. Ngunit sa daan pabalik, hindi sinasadyang nahulog ito ni Jungrok. Nakonsensya si Jungrok, ngunit hindi nag-isip si Hyunseo tungkol dito. Ibinahagi pa niya sa kanya ang malinis na bahagi ng cotton candy at sinubuan pa siya. Naghanda si Jungrok ng paputok para kay Hyunseo. Ngunit ang binili niya ay mga peking paputok. Buti na lang at may nagpaputok ng paputok sa tapat. Naramdaman ni Jungrok na wala siyang silbi at hindi niya mapapasaya ang nobya niya. Ngunit sinabi ni Hyunseo na masaya siya dahil ang kasama niya ay ang taong mahal niya. Kinabukasan, habang hinahatid ni Jungrok si Hyunseo sa trabaho, napansin niya na may sumusunod sa kanila. Lihim na kinukuhanan ng litrato si Hyunseo sa parking lot. Sinabi niya kay Hyunseo na mauna na sa opisina. Kakausapin niya ang sumusunod para alamin kung bakit. Ngunit hindi pa umaalis si Hyunseo. Pumunta siya sa sumusunod at kinuha ang kamera nito. Pagkatapos, tinawagan niya si Lee Kang-jun at sinabing hindi na siya natatakot sa kanya. Ginaya ni Attorney Jian ang pananamit at makeup ni Hyunseo papunta sa opisina. Hindi maka-adjust ang mga kasamahan. Pumunta si Attorney Jian sa opisina ni Attorney Choi at sinabi na gusto niyang gayain siyang mag-inuman ngayong gabi. Ngunit sinabi ni Attorney Choi na may lakad siya kasama ang kanyang ina para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ayaw niyang makasama si Attorney Jian. Tumawag ang film crew para sabihin na hindi gusto ng investor si Hyunseo. Hindi rin nila tatanggapin si Hyunseo para maging bida. Ang direktor at si Hyunseo ay nakipag-ugnayan sa kabilang partido para humingi ng pagkakataon. Ang kliyente na dating kumuha kay Attorney Choi ay naghanap sa kanya. Gumawa pa siya ng eksena at sinubukang manakit. Kusang loob na tumayo si Attorney Jian sa harap ni Attorney Choi para protektahan siya. Sinabi niya na ayaw niya. Napunta sa gulo ang birthday ni Attorney Choi dahil sa pinag-aawayan na buhok. Naantig si Attorney Choi. Sa isang dinner party, nalaman ni Hyunseo na si Lee Kang-jun ang investor. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang gawin ang pelikulang ito. Dahil masaya na siya ngayon, umalis si Hyunseo at umuwi. Hindi niya sinabi ang lahat ng ito kay Jungrok. Siya lang ang nagtiis sa lahat. Nakita ni Kim Soo-on na nakatakas sa parusa si Choi Jae-ho. Naramdaman niya na ito ay hindi patas. Kaya, inimbitahan niya si Jungrok na mag-inuman para maibsan ang kanilang kalungkutan. Tinanong ni Jungrok si Kim Soo-on tungkol kay Lee Kang-jun. Nangako si Kim Soo-on na magtatanong siya para sa kanya. Nakita ni Jungrok ang isang stuffed hedgehog sa kalye. Biglang naalala niya ang sinabi ni Hyunseo. Dinala niya ang stuffed hedgehog sa bahay ni Hyunseo. Sinabi ni Jungrok na hindi siya pwedeng laging nasa tabi ni Hyunseo. Kaya gusto niyang palitan siya ng hedgehog para samahan siya. Sinabi ni Hyunseo kay Jungrok na baka aalis siya sa kumpanya sa loob ng ilang panahon. Hindi na nagtanong pa si Jungrok. Narinig ni Jungrok sa isang nahuling sugarol na hindi marunong magsugal si Cheong Jae-ho. Minsan lang siyang pumunta sa law firm at nahuli na siya. Sinabi ni Jungrok ito kay Kim Soo-on. Nalaman nilang ang abogado ni Cheong Jae-ho ay ang taong sumusunod kay Hyunseo. Nag-isip ng matagal si Hyunseo. Nagdesisyon siyang pumunta sa law firm bilang isang kliyente. Sinabi niya kay Jungrok na gusto niyang magsampa ng kaso laban kay Lee Kang-jun. At binigyan din siya ng mga text message at litrato ng pagbabanta niya. Nangako si Jungrok na papabayarin niya siya. Hinatid ni Jungrok si Hyunseo sa bahay at umalis. Pagkatapos, nagulat si Hyunseo nang makita si Lee Kang-jun sa bahay niya. Sa daan pa uwi, nakita ni Jungrok ang driver ni Lee Kang-jun sa pag-iisip sa sitwasyon ni Hyunseo. Mabilis siyang bumalik. Nakita ni Jungrok si Lee Kang-jun na binubuli si Hyunseo. Agad siyang umatake at pinatumba siya. Binalaan pa niya si Lee Kang-jun na huwag siyang galawin ang babae niya. Matapos dalhin ng pulis si Lee Kang-jun, bumalik si Jungrok para hanapin si Hyunseo. Sinabi niya na hindi na magpapakita si Lee Kang-jun sa kanya. Iniulat sa balita na inaresto si Lee Kang-jun. Naaayon ito sa isang serye ng mga kriminal na gawain tulad ng panunuhol, money laundering, at paggamit ng iligal na substansya. Ito ay isang bagay na nakakagaan ng loob. Pumunta si Hyunseo sa opisina. Ang kanyang mga kasamahan ay nagtanong tungkol sa kanya. Sa nakikita si Hyunseo na laging nakangiti at tumatawa, hindi nila alam na dumaan pala siya sa isang masakit na karanasan. Sinabi ni Hyunseo sa lahat na huwag silang mag-alala. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang desk. Maingat na inimprenta ni Jungrok ang mga encouraging comments para pasiglahin si Hyunseo. Naantig si Hyunseo. Pumunta silang dalawa sa park para maglakad. Sinabi ni Hyunseo na wala siyang dapat ikabahala. Pagkatapos, nakasalubong niya ang maraming fans na humihingi ng autograpo. Pumunta silang dalawa para kumain ng hamburger. Pareho silang masaya. Si Attorney Choi ay laging iniisip kung paano siya ipinagtanggol ni Attorney Jian. Pagkalingon niya, nakita niya si Attorney Jian. Niyaya niya si Attorney Jian na mag-dinner. Sa hapunan, inalis pa ni Attorney Jian ang mga tinik sa isda para kay Attorney Choi. Tinanong ni Attorney Choi kung may gusto siya. Sinabi niya na susuko na siya. Pagkatapos, nagbayad siya at umalis sa restaurant. Nakita ng manager ni Hyunseo na nagde-date silang dalawa. Naramdaman niya na dapat mas maging maingat si Hyunseo sa kanyang personal na imahe. Ngunit sinabi niya na talagang gusto niya si Jungrok. Ang manager ay kinailangan na lang na sumang-ayon. Binalaan niya siya na mag-ingat para hindi sila mahuli. Pumunta si screenwriter Lee Si-jin para makipagkita kay Hyunseo. Umasa pa rin siya na gagampanan ni Hyunseo ang bida. Diretsahan
Dahan-dahan ding sinabi ni Yoon Seo na gusto niyang gawin ang pelikulang ito. Dahil pumayag siya, sinamantala ng direktor ang pagkakataon at pinapirma siya sa kontrata. Medyo nag-alala siya sa daan pabalik. Kung nalaman ni Jung-rook, magagalit siya. Dahil hindi pa nila alam na mag-i-intern lang siya sa law firm ng 3 buwan. Wala nang sinabi ang direktor. Naghahanda na silang umalis nang makasalubong nila ang isang grupo ng mga reporter. Nang makita ito ni Jung-rook, mabilis niyang hinila si Hyun Seo palayo. Pagkatapos, dinala niya siya sa bahay niya. Humingi ng paumanhin si Yoon Seo kay Jung-rook. Sinabi niyang hindi niya dapat siya niloko. Ngunit binati siya ni Jung-rook dahil alam niya na gustong-gusto niyang umarte. Nakatanggap si Jung-rook ng tawag sa telepono. Sinabi niya na mag-half-day leave siya. Nag-isip ang mga kasamahan niya kung siya at si Yoon Seo ba. Nagde-date ba sila? Tanging ang Sihi lang ang hindi naniniwala rito. Naghanda si Jung-rook na magluto para kay Yoon Seo. Ngunit naubos na ni Prosecutor Kim ang pagkain sa refrigerator. Gusto ni Yoon Seo na isuot ang jacket ni Jung-rook. Nang makita ang lip balm sa mesa, akala niya lipstick ito. Ngunit ipinaliwanag ni Jung-rook na lip balm ito. Hindi napigilan ni Junsu na halikan siya. Naglakad silang dalawa sa kalye na parang normal na mag-asawa. Marami rin silang binili. Pumunta sina Kim Suon at Yuri sa restaurant na madalas nilang kainan. Nang papaalis na, sinabi niya kay Yeorim na pag-isipan ang relasyon nilang dalawa. Gusto niyang balikan si Yeorim. Naglaro si Jung-rook ng video game kasama si Yoon Seo sa bahay. Nagpakuha pa sila ng couple photos. Lalong nagkakaintindihan ang dalawa. Parehong nawala sina Jung-rook at Yoon Seo ng kalahating araw. Pumunta ang sisi ng entertainment agency sa law firm at kinwestiyon ang ihi ng law firm. Sigurado siya na hindi sila nagde-date. Tinawagan ng manager si Jung-rook para makipagkita at makipag-usap. Napag-alaman na nag-intern si Yoon Seo sa law firm para sa isang role. Kung malaman ng mga fans na nagde-date siya habang nag-i-intern, magdududa sila sa pagiging totoo niya. Umasa ang manager na makikipag-break si Jung-rook kay Yoon Seo para sa kanyang karera. Sinabi ni Jung-rook na mahal niya si Yoon Seo at hindi siya makikipag-break sa gabi. Hindi makatulog si Jung-rook sa gabi. Kinaumagahan, si Jung-rook at Yoon Seo ay kumakain ng magkasama at lihim silang kinuhanan ng litrato. Sinabi ni Yoon Seo na itatama ito ng entertainment agency. Nag-alala siya na hindi magiging masaya si Jung-rook. Sinabi niya na kung isa sa publiko nila ang relasyon nila, ayos lang. Hiniling niya sa CC ng law firm na hanapin ang mga lumang video data ni Yoon Seo. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng animated na larawan para sa kanya. Tinawag din niya si Jung-rook para tulungan siya sa pagpili. Inulit ng CC na si Yoon Seo ay parang prinsesa sa Roman holiday. Malapit na siyang makabalik sa kanyang dating posisyon. Ipinahiwatig din niya na dapat makipag-break si Jung-rook kay Yoon Seo. Tapos na ang internship ni Yoon Seo. Naghanda ang kumpanya ng farewell party para sa kanya. Ngunit sinabi ni Jung-rook na kailangan niyang makipagkita sa isang mahalagang kliyente, kaya hindi siya dumating. Sinasabi ni Selen na ang kanyang bagong pelikula ay tungkol sa contract love ng isang abogado. Si Cliff Lewis ay lubos na naantig nang marinig niya ito at aktibo siyang umamin ng kanyang pag-ibig kay Ben Matlock na gusto niyang magkaroon ng contract love sa kanya. Naghanda si Conrad Masters para kay Jerry Stone ng isang espesyal na farewell party. Inarkila niya ang buong sinehan at inanyahan siya na panoorin ang paborito niyang pelikula, ang Roman Holiday. Pagkatapos ng pelikula, iminungkahi ni Conrad Masters na maghiwalay na silang dalawa. Sinabi niya na nagbigay sa kanya si Jerry Stone ng maraming kaligayahan at ngayon ay inaasahan niyang makabalik na siya sa tamang posisyon niya. Naguguluhan si Jerry Stone nang marinig niya ito. Pakiramdam niya ay niloko niya si Conrad Masters o kaya ay ginugulo ng mga reporter ang buhay niya. Nag-alinlangan sandali si Conrad Masters at sinabing iyon ang mga dahilan, kaya naman hanggang doon na lang ang kanilang relasyon. Hindi matanggap ni Jerry Stone ang dahilan na ito. Kinabukasan, nang dumating ang manager, nakaupo pa rin siya sa kama na umiiyak. Ipinahayag niya sa manager na nakipaghiwalay na siya. Nang makita si Jerry Stone na labis na nasasaktan, gusto siyang tulungan nito na maglinis ng kanyang mga gamit sa law firm. Ngunit nagpilit si Jerry Stone na pumunta mag-isa. Pagdating sa opisina, umiiwas pa rin si Conrad Masters sa kanyang mga mata. Nang magpaalam na sila, nanatili pa rin si Conrad Masters na malamig at pinayuhan lang siya na mamuhay ng maayos. Nang makita siya ni Jerry Stone na ganito kalamig, hindi na niya napigilang magtago sa isang sulok ng hagdanan at umiyak. Labis ding nasaktan si Conrad Masters sa kanyang puso. Nakatanggap si Conrad Masters ng tawag para mag-dinner kasama si Cliff Lewis. Natuklasan niya na nagkabalikan na sila. Sinabi ni Cliff Lewis na sa susunod ay hihilingin niya kay Conrad Masters na imbitahan si Jerry Stone na sumama sa kanila. Sinabi ni Conrad Masters sa kanila na naghiwalay na sila. Nagulat si Cliff Lewis sa balita at inisip na dapat ay nagtiyaga siya. Ngunit naramdaman ni Conrad Masters na magdadala siya ng problema kay Jerry Stone, kaya't pinili niyang hayaan siyang umalis. Nang walang pag-ibig, mas lalo siyang nagtrabaho at mabilis na naging nangungunang performer sa kumpanya. Binati siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi pa rin siya masaya. Hindi man lang siya nag-drive para lang makita ang billboard ni Jerry Stone. Maayos na umuusad ang acting career ni Jerry Stone. Nasaan man siya, marami siyang tagahanga. Si Conrad Masters ay makakahanap lang ng impormasyon tungkol sa kanya online. Nang araw na iyon, isang babae ang pumunta para hanapin si Conrad Masters at sinabing maling nasasampahan ang kanyang anak. Siya ang ina ni Cliff Lewis sa kaso ni Jerry Stone. Nang makita ni Conrad Masters ang babaeng naghihirap sa kanyang harapan, naramdaman niya na mayroong iba pang itinatago sa kaso na iyon, ngunit hindi pa niya ito naimbestigahan ng maayos. Sinentensyahan ng korte si Cliff Lewis na 25 taon sa bilangguan. Paglabas niya ng korte, nakikiusap ang babae kay Conrad Masters na tulungan
tinulungan ang kanyang anak na muling buksan ang kaso. Bumalik si Conrad Masters para imbestigahan at natuklasan na si Jerry Stone ay tumakas na dala ang pera. Pumunta siya para bisitahin si Cliff Lewis. Ipinilit ni Cliff Lewis na isang beses lang siyang sinaksak. Gustong tulungan ni Conrad Masters si Cliff Lewis na baliktarin ang kaso, ngunit hindi pumayag ang CE na gawin niya iyon. Bilang isang abogadong may malawak na karanasan, dapat ay alam niya ang kahihinatnan ng gawaing ito. Posibleng maapektuhan ang buong kumpanya. Gayunpaman, nanatili pa rin si Conrad Masters sa katarungan sa kanyang puso. Sa gitna ng pag-iisa at kawalan ng kakayahan, patuloy niyang naaalala si Jerry Stone na para bang nasa tabi pa rin niya si Jerry Stone at hindi siya iniwan. Muli niyang kinuha ang mga sticky notes na sinulat nila noon at binasa ang mga nakakatuwang salita ni Jerry Stone, kaya't siya ay napuno muli ng lakas. Pagkatapos ng trabaho, tiningnan niya ang billboard ni Jerry Stone at bigla niyang napagtanto na siya mismo ang nagtulak palayo sa taong laging sumusuporta sa kanya. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Nagkasalubong si Conrad Masters at ang CE sa elevator, ngunit nanatili silang tahimik. Hindi nais ni Conrad Masters na saktan ang kumpanya dahil sa opinyon ng publiko, kaya nagsumite siya ng kanyang resignation. Galit din ang CE at nag-iwasan sila. Ang pag-ibig at karera ay parehong nawala. Nakita ni Cliff Lewis na ganoon siya, kalungkot kaya inanyayahan siya na uminom. Nang dumating si Conrad Masters, natuklasan niya na tinawagan din ni Cliff Lewis ang CE ng kanyang kumpanya upang mabigyan silang dalawa ng espasyo para mag-usap. Mabilis na umalis si Cliff Lewis. Siya ang unang nagtanong kay Conrad Masters kung bakit siya nag-resign. Sinabi lang ni Conrad Masters na dahil sa pakiramdam niya ng pagkakasala. Nanahimik sandali ang CE, pagkatapos ay sinabi na noong nagsisimula pa lang si Conrad Masters sa propesyon. Inilayo rin siya ng lahat tulad ng nangyayari kay Conrad Masters ngayon. Noon, nagtulungan silang dalawa na malampasan ito, ngunit ngayon ay hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Conrad Masters. Ito ang dahilan kung bakit galit ang CE. Pagkatapos tanggalin ang hindi pagkakaunawaan, nagkamay silang muli at nagkasundo, magkasama, tulad ng ginawa nila 5 taon na ang nakakaraan. Nasa film set si Jerry Stone at gustong malaman ang balita tungkol kay Conrad Masters. Tinanong niya si Prosecutor Cliff Lewis. Sinabi ni Cliff Lewis na hindi maganda ang kondisyon ni Conrad Masters kamakailan. Dahil sa kaso, hindi siya kumakain ng maayos o natutulog ng mahimbing at labis siyang nag-aalala para sa kanya. Ngunit pinaalalahanan siya ng manager na kailangan pa niyang i-update ang anunsyo. Sa kabilang banda, inihanda ni Conrad Masters ang mga dokumento ni Jerry Stone upang talakayin sa lahat. Sinabi ni Attorney Lynn Masinter, na isang eksperto sa mga kaso ng diborsyo, na posibleng mayroon si Jerry Stone na isang extramarital na relasyon. Isa itong napakagandang punto ng pag-atake. Ngunit si Conrad Masters ay napakabisi sa trabaho, kaya naman nag-assign ang FE ng isang bagong intern para tulungan siya. Ang intern ay hindi sinasadyang natuklasan ang pen na nahulog ni Jerry Stone sa opisina at lihim itong itinago. Tinawagan ni Conrad Masters si Jerry Stone. Si Jerry Stone ay naghahanap ng dahilan upang bisitahin siya. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pen, kaagad siyang pumunta sa law firm. Nang magkasama sila ni Jerry Stone, lubos na naantig si Conrad Masters. Nakita ito ng mga intern at nagkunwari silang lumabas para bigyan sila ng pribadong espasyo. Nakita ni Jerry Stone ang mukha ni Conrad Masters na medyo nangayayat at inanyayahan siyang kumain. Ngunit sinabi ni Conrad Masters na naghiwalay na sila at hindi na tama na gawin iyon. Nakita ni Jerry Stone na nawala na rin ang mga sticky notes na sinulat niya para kay Conrad Masters. Malungkot siyang tumalikod at umalis. May natuklasan si Conrad Masters na isang katanungan sa case file. Dahil ang ketchup na tumalsik sa paligid ay mag-iiwan ng mga bakas, ngunit napakalinis ng jacket ni Cliff Lewis. Sa korte, itinuro niya na sinaksak ni Cliff Lewis ang biktima sa unang pagkakataon, ngunit ang ikalawang saksak ang siyang nakamamatay. Inanyayahan ng tagausig si Jerry Stone na tumestigo. Sinabi niya na pagkatapos niyang umalis sa korte, hindi siya makapag-isip ng malinaw, kaya naglakbay siya. Umiyak si Jerry Stone at sinabing si Cliff Lewis ang 2 beses na sumaksak sa biktima. Biglang sumulpot si Jerry Stone sa korte at si Conrad Masters ay naging disbentaha. Napansin ng manager na palaging sinusubaybayan ni Jerry Stone ang mga galaw ni Conrad Masters. Inamin niya na siya ang nagpayo kay Conrad Masters na makipaghiwalay. Natagpuan ng manager ang video ni Jerry Stone na kumukuha ng pera sa insurance at natuklasan na ang lalaking kasama niya ay nag-iwan ng fingerprint sa salamin. Kaya, pumiling siya kay Jerry Stone na kunin ang fingerprint. Maaga kinabukasan, nagpakita si Jerry Stone na may dalang pagkain sa harap ng bahay ni Conrad Masters. Ibinigay niya sa kanya ang tanghalian at umalis. Inimbitahan din niya si Conrad Masters na mag-dinner pagkatapos ng trabaho. Hinila ni Conrad Masters si Jerry Stone sa isang tabi at sinabing madali siyang makunan ng litrato ng mga reporter sa paggawa nito. Sinabi ni Jerry Stone na labis niya siyang namimiss kaya pumunta siya para hanapin siya. Dumating si Jerry Stone para bisitahin si Cliff Lewis at ipinahiwatig niya na sinaksak niya ang biktima ng 2 beses. Natuklasan ni Jerry Stone na ang fingerprint sa salamin ay sa isang namatay na tao. Ang taong ito ay ang dating asawa ni Jerry Stone at namatay siya ilang taon na ang nakakaraan sa isang sunog. Natuklasan ng pulisya na pinalitan ang katawan at
at agad na naglabas ng warrant of arrest. Sa huli, ang namatay sa sunog ay ang nawawalang ama ni Jerry Stone. Pinatay ni Jerry Stone ang kanyang sariling ama at nagkunwari na ito ay ang kanyang dating asawa. Pagkatapos ng ilang pagtatanong sa kanyang dating asawa, nalaman ng pulisya na ang dalawa ay nagsusugal at ginastos ang lahat ng pera sa insurance. Kaya nakipagsabuatan sila para linlangin si Ben Matlock para makita ni Cliff Lewis na inaapi siya. Pagkatapos, sinabi niya na inaasahan niya na may tutulong sa kanya na alisin ang taong iyon. Nang mawala ng kontrol, sinaksak ni Cliff Lewis ang biktima, ngunit hindi siya namatay. Pagkatapos, sinaksak siya ng dating asawa ni Jerry Stone sa ikalawang pagkakataon at iyon ang naging nakamamatay na saksak. Pagkatapos ng kasong ito, naging sikat na abogado si Conrad Masters. Inimbitahan siya ni Jerry Stone na uminom. Hinila niya si Jerry Stone palabas ng restaurant na tila may gusto siyang sabihin sa kanya. Sinabi ni Jerry Stone na alam niya ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Conrad Masters. Noong nakaraan, noong napaharap siya sa maraming paghihirap, nalampasan niya ang mga ito dahil nasa tabi niya si Conrad Masters. Mas natatakot siya ngayon sa pagkawala ni Conrad Masters kaysa sa pagkawala ng pagkakataon na ibinigay sa kanya. Sinabi niya kay Conrad Masters na kung talagang nag-aalala siya sa kanya, dapat ay manatili siya sa tabi niya. Gusto ni Jerry Stone na magsimula muli kay Conrad Masters. Tumingin si Conrad Masters sa mga mata ni Jerry Stone at sa huli ay nagpa siyang harapin ang kanyang puso. Sinabi niya kay Jerry Stone na mahal niya siya at pagkatapos ay naghalikan silang dalawa sa kalye. Hinatid ni Conrad Masters si Jerry Stone pauwi. Nagpa siya si Conrad Masters na hintayin si Jerry Stone na makatulog bago siya umalis. Pagkatapos nilang maghiwalay, hindi lang si Jerry Stone ang nalungkot, ngunit labis ding nasaktan si Conrad Masters. Pinakiusapan ni Jerry Stone si Conrad Masters na magpalipas ng gabi. Maingat na inayos ni Conrad Masters ang distansya sa kama. Nakita ni Jerry Stone si Conrad Masters na mahimbing na natutulog at masaya siyang nakatulog sa tabi niya. Maaga kinabukasan, naghanda si Jerry Stone ng almusal para kay Conrad Masters. Biglang dumating ang manager at nag-doorbell, kaya nagulat siya. Ngunit kahit na hindi binuksan ni Jerry Stone ang pinto, alam din ng manager ang password ng bahay niya. Nagmamadali siyang sinabi kay Conrad Masters na magtago. Ngunit hindi niya inaasahan na gustong gamitin ng manager ang banyo. Hindi mapigilan ni Jerry Stone. Nang buksan ng manager ang pinto, labis na nag-alala si Sally. Buti na lang at nagtago si Conrad Masters sa bato. Inisip niya na nakatakas na sila sa panganib. Ngunit nang maghahanda ng umalis ang manager sa banyo, biglang tumunog ang telepono ni Conrad Masters. Nang hilahin ng manager ang kurtina, nagpapanik si Conrad Masters at hindi sinasadyang binuksan ang shower, kaya nabasa siya. Nagalit ang manager. Hindi niya inaasahan na nasa ganoong level na ang dalawa. Balak ni Conrad Masters na hanapin si Jerry Stone pagkatapos ng trabaho at binilhan pa siya ng paborito niyang sushi. Ngunit nang tawagan niya siya, nalaman niya na mayroon siyang biglaang emergency. Kaya, kinain na lang ni Conrad Masters ang dalawang servings mag-isa. Sa sandaling iyon, bumalik si Cliff Lewis. Nagtataka siyang tinanong si Conrad Masters kung saan siya pumunta kagabi, ngunit wala siyang sinabi. Kinabukasan, tinawag ng isihi ang lahat sa isang meeting at sinabing ang pelikula kung saan bida si Jerry Stone ay nangangailangan ng legal consultant upang magbigay ng patnubay sa legal na terminolohiya. Noong una, balak ng isihi na siya ang pumunta, ngunit pagkatapos marinig ito ni Conrad Masters, nag-apply kaagad siya. Ikinagulat ito ng lahat. Nagpa siya ang sihi na magbotohan at nanalo si Conrad Masters. Nasa set si Jerry Stone at lubos na nagulat nang makita si Conrad Masters. Nagkunwari siyang humihingi ng tulong mula kay Conrad Masters at hinila siya papasok sa. Nagyakapan ang dalawa. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang manager at tinawag si Jerry Stone para ihanda ang eksena. Kailangan umalis ni Jerry Stone. Gusto ng manager na patuloy na payuhan si Conrad Masters. Ngunit sinabi ni Conrad Masters na hindi niya pwedeng gawin iyon at nilalabag niya ang kanyang kalayaan. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Nagwakas na ang contract love ni Cliff Lewis at Ben Matlock. Naging napakalamig din ni Cliff Lewis. Sinunog ni Ben Matlock ang kontrata sa galit, ngunit hindi niya sinasadyang nasunog ang kanyang kamay. Tinanong ng isihi si Conrad Masters kung ano ang naramdaman niya sa pagiging consultant ng film crew at sinabi rin na si Jerry Stone ay kasama ng male lead sa pelikula. Kaagad na nagbasa si Conrad Masters ng balita sa internet. Nakita ni Ben Matlock si Cliff Lewis na tumutugtog ng instrumento kasama ang isang intern. Lubos siyang nainggit. Pumunta siya para makita si Cliff Lewis at umamin ng kanyang pag-ibig sa kanya sa pag-asang magiging nobya niya si Cliff Lewis. Nagulat si Cliff Lewis at pagkatapos ng ilang segundo, niyakap niya si Ben Matlock. Pumunta si Conrad Masters sa bahay ni Jerry Stone. Gusto ni Jerry Stone na magsanay ng linya kasama si Conrad Masters. Sa kanyang imahinasyon, kapag dumating na ang eksena ng halik, gagawin ito ni Conrad Masters na totoo at magiging romantiko ang kapaligiran. Ngunit ang taang si Conrad Masters ay pinili lang ang legal na bahagi. Seryoso niyang ipinaliwanag ito kay Jerry Stone at patuloy na inaayos ang kanyang galaw, na labis na ikinabahala ni Jerry Stone. Mas kinabahan pa siya kaysa sa totoong pag-arte. Walang magawa si Jerry Stone at umalis na lang, nagkunwaring umiinom ng tsaa. Binasa ni Conrad Masters ang script at sa huli ay natuklasan ang eksena ng halik ni Jerry Stone sa male lead. Naisip niya na ang male lead ay isang eksperto sa paghalik at bigla siyang kinabahan. Pagdating sa opisyal na eksena, nang makita niya ang dalawa na maghahanda ng maghalikan sa harap ng hukuman, sumigaw si Conrad Masters at pinahinto silang lahat. Sinabi niya na hindi angkop ang paghahalikan sa harap ng sagradong hukuman at mas magandang gawin na lang itong paghawak ng kamay.
kamay. Naunawaan ng manager ang kanyang puso at hinila siya palabas. Buong araw na malungkot si Conrad Masters at nakita rin niya si Cliff Lewis at Jerry Stone na magkahawak ang kamay habang naglalakad sa loob ng hukuman. Naramdaman ni Conrad Masters na hindi iyon okay para sa kanila, ngunit hindi sila nag-alala, iniisip na ang pag-ibig ay dapat na maging direkta. Sa gabi, sa party ng kumpanya, biglang dumating din si Jerry Stone at idineklara sa lahat na siya ang nobya ni Conrad Masters. Nagulat ang lahat nang makita niya na may ilang couple sa kumpanya. Sa wakas ay naglakas loob ang manager na umamin ng kanyang pag-ibig sa kalihim na si Lynn Masinter at inimbitahan siyang lumabas para kumain. Pumayag din si Lynn Masinter. Nang makabalik siya, ipinaliwanag ni Jerry Stone kay Conrad Masters na ang kanilang eksena ng halik ay ilusyon lamang dahil sa camera angle at ipinakita pa ito kay Conrad Masters. Niyakap siya ni Conrad Masters at binigyan siya ng matamis na halik. Nagising si Jerry Stone at nakita niya si Conrad Masters na naghahanda ng almusal para sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Nakita ni Cliff Lewis na umuwi si Conrad Masters sa umaga at naisip niyang broken-hearted pa rin siya at nanatili siya sa kumpanya buong magdamag. Nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan. Alam ng mga kasamahan sa kumpanya ang kanilang love story at naramdaman nilang napakagandang couple sila. Tanging ang si lang ang nainggit. Sinabi ni Cliff Lewis na malungkot si Conrad Masters dahil sa pag-ibig, kaya naisip niya na ipa-blind date si Conrad Masters. Nag-alala siyang tanggihan siya ni Conrad Masters, kaya hindi niya ito sinabi sa kanya. Inimbitahan ni Cliff Lewis si Conrad Masters na uminom ng kape. Si Jerry Stone ay maluwag, kaya sumama siya kay Conrad Masters sa coffee shop. Pagdating nila, nalaman niyang isa itong blind date. Bago pa man makareact si Conrad Masters, dumating na ang kanyang blind date sa coffee shop at patuloy na pinupuri ang kagwapuhan ni Conrad Masters. Nang makita ito ni Jerry Stone, lumapit siya sa kanilang dalawa at sinabing si Conrad Masters ay kanyang lalaki. Pagkatapos ay dinala niya si Conrad Masters palayo. Nag-aalala pa rin si Conrad Masters. Hindi niya alam kung galit ba si Jerry Stone sa nangyari, ngunit natatakot si Jerry Stone na baka maagaw siya ng iba dahil sa kanyang kagwapuhan. Natawa si Conrad Masters nang marinig niya ito. Nakatanggap ang manager ng balita na ang shooting sa ibang bansa ay maagang isasagawa at kailangan nilang umalis bukas. Wala na silang 12 oras. Pagkatapos mag-apply ni Conrad Masters para sa leave, sinabi ni Attorney Lynn Masinter sa kanya na ang kliyente ay naaresto. Pinahalagahan ni Conrad Masters ang kanyang trabaho, kaya dali-dali siyang umalis para ayusin ito. Pagkatapos, hiniling niya sa kanyang kasamahan na tapusin ang mga formalidad para sa kaso. Sinabi ni Attorney Lynn Masinter na mayroong isang espesyal na sekretarya na dumating para tulungan siya ngayon. Bumalik si Conrad Masters sa kanyang opisina at natuklasan na ang taong iyon ay si Jerry Stone. Magkasama ang dalawa sa natitirang sandali. Pagkatapos nilang magtrabaho, naghanda silang mag-date. Sa sandaling ito, tinawagan ng manager si Jerry Stone at sinabing mayroon siyang live stream kasama ang kanyang mga tagahanga. Kailangan na lang nilang ipagpaliban ang kanilang date. Labis na nami-miss ni Conrad Masters si Jerry Stone. Binuksan din niya ang live stream at masigasig na sumagot sa mga tanong para makipag-usap sa kanya. Natanggap ni Jerry Stone ang tawag at narinig niya ang boses ni Conrad Masters. Tinanong ni Conrad Masters kung kumusta siya. Pinayuhan siyang bumalik ng maayos at lihim na nagbigay sa kanya ng mga matatamis na salita. Isang araw, nasa ibang bansa si Jerry Stone at bigla siyang tumawag kay Conrad Masters at sinabing huwag siyang magkamali sa mga kamakailang balita. Binuksan ni Conrad Masters at nabasa niya ang tungkol sa pagmamahala ni Jerry Stone at ng Mel Lee. Nag-alala ang mga kasamahan sa kumpanya para kay Conrad Masters. Matapos mag-shoot si Jerry Stone sa ibang bansa, dali-dali siyang umuwi, ngunit hindi siya sinundo ni Conrad Masters, kaya medyo nalungkot siya. Naisip niyang galit si Conrad Masters sa kanya dahil sa eskandalo. Malungkot siyang umuwi at natuklasan niyang mayroong handaan sa bahay na may mga kandila. Lumingon siya at nakita si Conrad Masters na may dalang bulaklak sa harap niya. Sa wakas, naging romantiko na rin ang tangang si Conrad Masters. Labis na naantig si Jerry Stone at niyakap niya siya. Kinabukasan, pumunta si Jerry Stone para makita ang direktor ng kumpanya at sinabing gusto niyang gawing publiko ang kanilang relasyon. Ang drama series na pinagbidahan niya ay naipalabas na, kaya hindi na niya kailangang mag-promote pa ng relasyon sa screen. Ang isang secret love na tulad nito ay hindi patas kay Conrad Masters. Hindi niya gustong masaktan si Conrad Masters. Kaya, sa ika-negatibo 15 anibersaryo ng kumpanya, inanyayahan ni Jerry Stone si Conrad Masters na dumalo bilang kanyang kasintahan at balak niyang gawing publiko ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, lumitaw si Conrad Masters na nakasuot ng maayos kasama si Jerry Stone sa harap ng kamera. Tiningnan sila ng lahat na may paghanga. Nagtatapos na rito ang pelikula. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.